8 taon na ang nakalipas nang mapagtanto niya na mayroon siyang mga natatanging kakayahan. 10 taong gulang siya noon, at nasa bahay siya, naglalaro sa kanyang kapangyarihan, pinapalipad ang mga bagay nang pumasok ang kanyang ina sa bahay. Imbes na purihin siya, sinigawan siya ng kanyang ina, sinabihan siyang itigil ang anumang ginagawa niya. Pagkatapos ay kalmadong kinausap siya ng kanyang ina, tinatanong kung gusto pa ba niyang tumira kasama ang kanyang ina ng matagal, at sumagot si Turan ng oo. Dahil gusto pa niyang tumira kasama siya ng mas matagal, hinimok siya nitong mangako na huwag nang gagamitin ang kapangyarihan mula sa sandaling iyon. Hinimok niya siyang huwag gamitin ang kapangyarihan sa harap ng mga tao. At tinatanong ni Turan sa kanyang ina kung bakit siya pinagbabawalan na gawin iyon. Tinatanong siya nito kung natatandaan niya ang kwento tungkol sa Maharlika at sa kabalyero, at sumagot siya ng oo. Sa madaling sabi, tinatawag nilang mga salamangkero ang mga taong gumagamit ng espesyal na kapangyarihan gaya niya, maharlika man sila o kabalyero. Gayunpaman, magkaiba ang mga maharlika at kabalyero dahil ang mga maharlika ay mga inapo ng mga banal na tao, ang mga Freyan, na bumaba upang iligtas ang mga sinaunang tao. Sa kabilang banda, ang mga kabalyero ay mga inapo ng mga maharlikang iyon na ang dugo ay nahalo sa mga tao, kaya't may pagkakaiba sa pagitan ng mga maharlika at kabalyero, kahit na sa mga salamangkero. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan ay dahil namana niya ang kapangyarihan ng kanyang ama, na isang kabalyero. Binanggit niya na maraming masasamang maharlika sa labas ng bayan na itinuturing ang mga kabalyero na parang alipin. Hinimok niya itong panatilihing sikreto na isa siyang salamangkero. Pagkalipas ng 8 taon, sinisigurado pa rin ni Turan na hindi niya sisirain ang pangakong ito, at patuloy niya itong tinutupad dahil wala siyang balak na magpakilala bilang isang salamangkero. Sa katunayan, wala siyang intensyong bumaba mula sa bundok papunta sa nayon. Sa nayon, 2 batang ordinaryo ang naglalaro, nagpapanggap na isang salamangkero at isang halimaw. Hanggang sa lumapit si Rabbas, ang paboritong lolo ng lahat sa nayon. Tinanong siya ng batang lalaki kung ano ang dapat niyang gawin para maging isang salamangkero, at sinabi niya sa kanya na hindi siya basta-basta magiging isa dahil lang gusto niya. Ipinaliwanag ni Rabbas na ang mga salamangkero ay ang pinakamataas na uri ng tao, mga namumuno sa mga tao mula sa pinakamataas na kaharian. Sila ay karaniwang mga maharlika at mga kabalyero na nagmamana ng kakayahang gumamit ng mahiwagang kapangyarihan mula sa kanilang mga ninuno, na nangangahulugang hindi maaaring maging salamangkero ang 2 bata, sa kasamaang palad. Nagulat ang isa sa mga taga-nayon na nakatayo sa likod ni Rabbas na naging prangka siya sa mga bata. Sa sandaling yun, sinabi niya sa matanda na nakabalita siya tungkol sa isang halimaw na kakalabas lamang. Kinumpirma ito ni Rabbas, sinasabing isa sa mga taga-baryo, si Rop, ay nakasalubong ang halimaw noong nakaraang gabi. Sinasabi na ito ay nababalot ng itim na anino, at isa itong malaking leopardo pero kasinlaki ng isang bahay. Gayunpaman, sinabi ni Rabbas sa kanila na huwag mag-alala dahil ang pinuno ng baryo ay pumunta na sa lungsod para humiling ng isang salamangkero, at siguradong magbabalik siya, upang ang halimaw ay mapigilan. Napanatag sila nang marinig ito. At sinabi ng isa sa mga taga-baryo sa mga bata na hindi muna sila pwedeng pumasok sa gubat para na rin sa kanilang kaligtasan. Lumalabas na halos imposible para sa isang ordinaryong tao na pumatay ng halimaw, kaya kailangan ng isang salamangkero. Tinanong ni Rabbas ng isa sa mga taga-baryo kung alam ito ng lahat, at sumagot siya ng oo. Tinanong naman siya kung alam din ito ni Turan, yung pastol sa burol. Samantala, si Turan ay nagpapahinga sa burol, ginagamit ang kanyang mga tupa bilang unan. Tumingin si Turan sa malinaw na langit at nagreklamo kung gaano kabagot ang lahat. Dahil lagi na lang pare-pareho ang tanawin. Napabuntong hininga si Turan dahil sa pagkadismaya, sinasabing makakalimutan na raw niya kung paano magsalita kung magpapatuloy ito. Sakto namang dumating si Rabbas, kinukutya siya dahil natutulog siya gayong hindi pa lumulubog ang araw. Hindi pinansin ni Turan ang matanda, para bang wala siya roon, sinasabihan siyang tumabi dahil nakaharang siya sa araw. Hindi makapaniwala si Rabbas sa kawalan niya ng modo, at tinanong siya kung galit pa rin ba siya sa nangyari noon. Tila, ito ay isang pangyayari kung saan gustong tahimik na gawing ari-arian ng lahat ni Rabbas ang mga tupa pagkatapos mamatay ang ina ni Turan. Walang pigil, ipinaalam ni Turan sa kanya na halata namang may sama pa rin siya ng loob dito.
Binanggit ni Turan na hindi siya ganoon kagandang loob na kailangan niyang ibahagi ang mana ng kanyang ina. Dagdag pa rito, sinabi niya sa matanda na hindi sila ganoon kamalapit para tanungin kung kumusta siya, at iminungkahi niyang sabihin na lang ng matanda kung ano ang gusto niyang sabihin at umalis na. Nasaktan ang matanda sa malamig na sagot ni Turan, at gusto sana niyang sumabog, ngunit pinigilan siya ng ekspresyon ni Turan. Sa wakas, isiniwalat ng matanda kung bakit siya naroon, at sinabi kay Turan ang tungkol sa halimaw na kara-rating lamang. Ikinwento ng matanda kung gaano kalaki at kadelikado ang halimaw, ngunit hindi gaanong naapektuhan si Turan. Nagulat si Rabbas na hindi siya nagulat, kahit na malamang siya ang puntirya sa nayon. Inamin ni Rabbas na napakatapang ni Turan, at hindi niya alam kung bakit siya ganoon katapang, ngunit ipinaalam niya sa kanya na ang pinuno ng nayon ay nagpunta na sa lungsod para humingi ng wizard. Hinimok niya si Turan na mag-ingat dahil nag-aalala lamang siya para sa kanya. Gayunpaman, nakikipagtalo si Turan sa matanda, sinasabi na hindi siya nag-aalala tungkol dito dahil ang inaalala niya talaga ay ang mga tupa, hindi siya. Gusto ni Rabbas na sumabog nang marinig niya ito, pero sinabihan lang siya ni Turan na umalis na, dahil tapos na siyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Tinarayan pa niya ito, sinabihan na ang baho ng hininga niya ay napakatindi, kaya lumayo na lang ang matanda na dismayado. Pagdating sa mga halimaw, sila ay mga nilalang na gumagamit ng mahiwagang kapangyarihan at mahika. Kung paano ang mga salamangkero sa mga tao, ganoon din ang mga hayop sa mga halimaw. Sabik si Turan dahil sa wakas makakakita siya ng isang salamangkero ng harapan, pero kasabay nito, hindi siya sigurado kung magiging espesyal ang salamangkero dahil isang liblib na nayon ang humingi ng tulong nila. Gayunpaman, interesado pa rin siyang makakita ng isa dahil gusto niyang malaman kung gaano sila kalakas. Ilang sandali lang, nakaamoy si Turan ng dugo at sinimulan niyang sundan ang amoy. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang labi ng matandang lalaki na kara-rating lang para sabihan siyang mag-ingat. Para itong pinunit na papel, at nagulat si Turan na nagbabala lang sa kanya ang matanda. Pero siya ang unang namatay. Nanatili ang malamig at walang ekspresyong mukha ni Turan habang pinagmamasdan ang bangkay. Napagtanto niya na hindi ordinaryong hayop gubat ang pumatay sa matanda, ibig sabihin, halimaw ang may gawa. Hindi pa niya tapos mag-isip nang lumitaw ang salarin mula sa kagubatan at ang halimaw ay tulad ng isinalarawan. May madilim na aura sa paligid nito, at mukha itong napakalaki na may mabangis at nakakatakot na mukha. Pagdating sa mga halimaw, itinuturing silang napakalakas kaya hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Narinig ito ng anak ni Rob at naniniwala siyang tapos na ang kanilang baryo, pero tiniyak sa kanya ng kanyang ama na susupilin ng salamangkero ang halimaw. Ipinabatid niya sa bata na hindi matatalo ang salamangkero ng halimaw dahil kaya nilang supulan ang mga halimaw sa isang salita lang. Ngayon na naghaharap si Turan sa halimaw, wala siyang kahit kititing na takot habang kalmado niyang sinasabi sa halimaw na mamatay. Isang malaking alon ang tumama sa halimaw, na nagpatalsik dito pa atros, pero nananatiling malakas ang halimaw gaya ng dati. Hindi nakapagsalita si Turan dahil hindi gumana ang una niyang atake. At habang abala siyang nag-iisip ng malalim ng ibang paraan, biglang sumugod ang halimaw sa kanya. Gumamit si Turan ng isa pang utos, sinasabi sa halimaw na huminto, ngunit muntik na siyang tamaan. Nagulat si Turan na ang dalawang utos na ginamit niya ay walang bisa laban sa halimaw at bago pa niya mamalayan, galit na bumaling ang halimaw para atakihin siya. Tumalon pa atras si Turan para iwasan ang atake ng halimaw, at nagdesisyon siyang seryosohin na ito. Bumaling si Turan sa paraan ng pastol, at kinuha niya ang kanyang tirador. Inilagay niya ang bato sa tirador at gumamit ng mahika para patigasin ito bago ay patama sa halimaw. Habang bumibilis ito papunta sa halimaw, ginagamit niya ang isa pang utos upang mas mapabilis pa ito. Habang papalapit ang bagay na ipinukul sa halimaw, inuutusan ito ni Turan na tumagos, at ito ay lumilikha ng malakas na puwersa na may mga alon sa likod nito na dumadaloy sa katawan ng halimaw. Ngunit hindi pa ito sapat upang patayin ang halimaw. Sumugod ang halimaw patungo kay Turan, ngunit hindi nito alam na hindi pa tapos si Turan dahil ang bagay na ipinukul ay bumabalik na parang boomerang, na naglalayon sa ulo nito. Sa napakalakas at nakakabaliw na puwersa, hiniwa ng bato ang ulo ng halimaw mula sa likod bago pa man ito makalapit kay Turan. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak ng bagay na bumangga, bumagsak ang halimaw sa lupa na patay na,
at nanatiling kalmado si Turan sa buong pangyayari. Nagpasya siyang itapon na lang ang bangkay ng halimaw sa lambak, habang iniisip kung paano siya pinuproblema ng mga taga-baryo. Kinabukasan, nakatanggap si Turan ng di inaasahang bisita mula sa mga galit na taga-baryo. Kinatok nila ang kanyang pintuan ng walang galang, hinihingi na lumabas siya. Lumalabas na inaakusahan nila siya sa pagpatay kay Rabes, at hinawakan ng lalaking nangunguna sa kanila si Turan sa kwelyo, sinasabing wala siyang kahihiyan. Sinasabi niya na sinaktan ni Turan si Rabes bago niya ito itinapon para kainin ng mga halimaw. Kalmadong sumagot si Turan na naiintindihan niya kung bakit gusto siyang pagbintangan, dahil ang pinakamatandang lalaki sa nayon ay namatay na mag-isa, imbes na ang mga kabataang lalaki na takot lumaban sa halimaw. Sabi ni Turan, pinipili nila siyang pagbintangan dahil iyon ang pinakamadaling paraan para mailipat ang sisi mula sa kanila papunta sa kanya. Talagang nagalit dito yung lalaki, at sumuntok siya sa mukha ni Turan, pero madali niyang naiwasan ang atake. Pagkatapos, sumagot si Turan, inuntog ang ulo niya sa lalaki, kaya damyugo ng sobra ang ilong nito. Sa kaibuturan niya, natutuwa si Turan na mayroon siyang mahika dahil pinapadali nito ang lahat. Ito ay dahil kung mayroon siyang hiling, nangyayari ito kapalit ng mana. Isa sa mga umaatake ang sumugod kay Turan, balak siyang hampasin ng kahoy. Ngunit pabulong na sinabi ni Turan na matamba siya. Natupad ang kanyang hiling, at biglang natalisod ang lalaki bago pa makalapit kay Turan. Patuloy na nakikipaglaro si Turan sa iba dahil hindi naman niya kailangang gumawa ng masyadong seryoso para pabagsakin sila. Ang balak lang niya ay harapin sila ng sapat para hindi sila mamatay. Agad na inagaw ni Turan ang patpat mula sa isang lalaki at ipinukpok ito sa mukha niya, habang ginagamit pa rin ng lalaki bilang panangga para hindi matamaan ng iba. Sa huli, madali silang nalupig lahat ni Turan habang itinatago pa rin ang katotohanang isa siyang salamangkero. Pagkatapos silang bugbugin, pinagsabihan sila ni Turan, sinasabing dapat sana'y ginamit nila ang lakas na ginamit nila sa pakikipaglaban sa kanya para ayusin ang libing ni Rabos. Pagkatapos bugbugin ang mga lalaki, tinanong ni Turan ang mga babaeng kasama nila kung naroon din ba sila para makipaglaban sa kanya, ngunit itinaas ng mga babae ang kanilang mga kamay. Sinasabing wala silang gustong gulo sa kanya habang sinasabi sa kanya na naroon lamang sila para batiin siya. Hindi talaga alintana ni Turan dahil wala silang lakas ng loob na labanan siya gaya ng mga lalaki, at sinabihan niya ang mga babae na hilahin pabalik pababa ng bundok ang mga lalaki. Pagbalik ni Turan sa loob ng bahay niya, alam niyang hindi pa doon matatapos ang pangyayari dahil gagamitin pa rin nila ito para dayin siya kapag pumunta siya sa baryo para makipagkalakalan. Gayunpaman, wala talaga siyang pakialam dahil kaya niya silang talunin hanggang sa makuha niya ang nararapat na pakikitungo mula sa kanila. Naniniwala si Turan na walang gagawa ng gulo na lalapit pa para gambalain siya, dahil binigyan na niya sila ng magandang leksyon. Hindi pa siya tapos magsalita nang makarinig siya ng katok sa pinto, at galit niyang binuksan ang pinto, nagtatanong kung sino yun. Sa kanyang pagtataka, ang lalaking nakatayo sa harap ng pinto ay hindi kamukha ng sinuman sa mga taga-baryo. Tinanong siya ni Turan kung sino siya, at sumagot ang lalaki na gusto lamang sana niyang humingi ng pabor tungkol sa kanyang paglalakbay, ngunit mukhang naabala niya si Turan sa hindi magandang pagkakataon. Humingi ng paumanhin si Turan sa kanyang pagiging bastos, sinasabing mayroon siyang mga hindi inanyayahang bisita kanina. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin alam ni Turan kung tama ba ang kanyang naging sagot dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga taga-baryo, kahit na tinuruan siya ng kanyang ina tungkol sa asal. Sa sobrang pagsisikap na pagandahin ang sitwasyon, sinabi ni Turan sa kakaibang lalaki na malaya siyang pumasok kung naghahanap siya ng matutuluyan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, naghanda si Turan ng masasabing piging para sa kakaibang lalaki. Habang kumakain sila, nag-uusap sila, at ipinaalam ni Turan sa kanya na hindi talaga siya nakikipag-usap sa mga taga-baryo dahil isinilang at lumaki siya sa burol. Sa katunayan, buong buhay niya siyang nabuhay bilang pastol, at sinabi niya sa kakaibang lalaki na kakaiba na nagkakaroon ng turista ang maliit na bayan. Nakapagtataka, pinuri siya ng lalaki, sinasabi na maganda ang kanyang asal para sa isang lumaki ng mag-isa bilang pastol. Ibinunyag ni Turan na natutunan niya ito sa kanyang ina. Ngunit binanggit niya na pumanaw na ito dahil sa sakit. Gumawa ng senadoryas panrelihiyon ang kakaibang lalaki habang tinitiyak kay Turan na nasa langit ang kanyang ina dahil nagpalaki ito ng mabuting anak.
Pagkatapos nilang mag-usap, bumalik sa normal na usapan ang dalawa, at tinanong ni Turan kung ano ang nagdala sa kanya sa malayong bayan na yun. Binanggit ng kakaibang lalaki na siya ay may kontrata dahil may nag-utos sa kanya na alagaan ang isang halimaw sa nayon, at kalaunan ay inihayag na siya ay isang salamangkero. Gulat na gulat si Turan nang marinig ito, at napagtanto niya na ang lalaki ay ang salamangkerong si Rabas na kanyang kinakausap. Sinabi ng salamangkero kay Turan na mayroon siyang tanong para sa kanya, at ipinaalam ni Turan na maaari siyang magtanong. Binanggit ng salamangkero na nararamdaman niya ang isang halimaw, pero hindi niya ito nakikita, at mas kakaiba pa na kalmado si Turan sa buong sitwasyon, kahit alam niya ang nangyari. Binanggit ng salamangkero na si Turan ang perpektong target para sa halimaw, pero hindi siya mukhang takot. Sinabi ng salamangkero kay Turan na mukha siyang matapang para sa isang pastol na hindi pa lumalabas ng bayan, at sa isang kalmado at seryosong boses, tinanong ng salamangkero si Turan kung sino siya. Ibinulalas ng salamangkero kay Turan ang tanong kung isa siyang salamangkero, at agad itong nagdulot kay Turan ng pagtatanggol sa sarili. Sa isang pagbabalik-tanaw, tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang mangyayari kung malaman ng iba na isa siyang salamangkero. Ipinaliwanag ng kanyang ina sa kanya na may mga masasamang maharlika, na ginagamit ang mga pastol na katulad nila bilang isang analohiya. Sinabi niya sa kanya na kung ang mga maharlika ay mga pastol na katulad nila, kung gayon ang mga kabalyero ay parang mga aso na inaalagaan ng mga maharlika. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang punitin ng pagmamahal na parang pamilya, ngunit maaari din siyang isakripisyo kung kinakailangan. Sinasabi ng kanyang ina na ayaw niya ng ganitong uri ng buhay para sa kanya, at inuulit niya na walang sino man ang dapat makaalam na isa siyang salamangkero, lalo na ang iba pang mga salamangkero. Ipinapalam niya sa kanya na kung malalaman nila, kukunin siya sa kanya at gagawin siyang tagasunod nila na itatapo na lang basta-basta. Ipinapalam ng kanyang ina sa kanya na para mapigilan ang mga tao na malaman na isa siyang salamangkero, maaaring kailanganin niyang saktan ang mga tao, at ngayon, sa kasalukuyan, pinag-iisipan na ni Turan ang bagay na ito. Nakikita ng salamangkero ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Turan, at tinatanong niya ito kung bakit hindi siya sumasagot sa tanong. Bago pa man makakilos si Turan para saktan siya, pinawi ng salamangkero ang tensyon, sinasabi kay Turan na biro lang ang lahat, ngunit nasira ito ng kanyang malamig na ekspresyon. Kumalma naman si Turan dahil nagulat din siya, at humingi siya ng paumanhin dito, sinasabing hindi raw talaga siya marunong magbiro. Gayunpaman, sinabi ng salamangkero na siya dapat ang humingi ng paumanhin sa pagpapagulo sa kanya. Ngumiti si Turan, sinasabi sa salamangkero na ngayon lang siya nakarinig ng biro ng isang salamangkero, kaya nabigla talaga siya. Pagkatapos, ipinaalala ng salamangkero kay Turan na hindi pa sila nagpapakilala, at sinabi niya na siya si Kayorn, isang manlalakbay. Nagkamayan ang dalawa dito, at ipinahayag din ni Turan ang kanyang pagkakakilanlan. Ibinunyag ni Turan na magiging 18 taong gulang siya sa taong yon, at binanggit ni Kyorn na siya naman ay 75. Nagulat si Turan dito dahil hindi mukhang kasing edad niya si Kyorn, at ipinahayag ni Kyorn na mas mabagal tumanda ang mga salamangkero kaysa sa ordinaryong tao. Idinagdag pa niya na mas mahaba pa ang buhay nila, at tinanong siya ni Turan kung paano siya napadpad bilang isang manlalakbay. Binanggit ni Kyorn na pagkatapos niyang maglingkod sa pamilyang Arabe sa loob ng 60 taon, umalis na lang siya at nagpasya siyang magpalaboy-laboy nang hindi naninirahan sa isang lugar. Bago pa man malaman ni Turan, napalalim na ang usapan nila ni Kyorn, kaya nagulat siya na komportable pala siyang ganito sa isang taong hindi niya kilala. Napagtanto na gumagabi na, sinabi ni Kyorn kay Turan na kailangan na niyang umalis. Pagkatapos, naglagay si Kyorn ng isang pilak na Arabe sa mesa, sinasabi kay Turan na ito ang pinakadalisay sa mga pilak na barya, kaya dapat itong sapat para bayaran ang pagkain. Tinanggap ni Turan ang barya ng buong pasasalamat, habang hinihiling kay Kyorn ang swerte sa kanyang paghahanap. Sinabi ni Kyorn kay Turan na huwag umasal na parang pamamaalam na, dahil baka bumisita pa siya para manghingi ng kaunti sa daan. Kinaumagahan, nagtungo si Turan sa parang upang tipunin ang kanyang mga tupa, at mukha siyang masigla kaysa dati. Naiintindihan naman dahil ito ang unang beses niyang makatagpo ng isang salamangkero at magkaroon pa ng isang nakakatuwang usapan na naging talagang komportable. Inamin ni Turan na mas nakakatawa si Kyorn kaysa sa sinumang nakatatanda na nakilala niya sa kanyang buhay. Noong gabing bago, bumalik si Kyorn na may dalang hayop na kanyang hinuli,
at napagpasyahan ni Turan na isa siyang mabuting tao. Para kay Turan, akala niya dati ang mga kabalyero ay mga walang emosyong asong pangaso na ginagamit ng mga mayayamang maharlika. Naguguluhan si Turan kung paano niya sasabihin kay Kayorn na wala ng mga halimaw sa burol. Nang gabing yun, nakita si Kayorn na nagsisiyasat sa gubat, at napansin niya na may mga bakas ng labanan, ngunit hindi niya maramdaman ang presensya ng halimaw. Napansin niya ang batong maginhawang nakasuksok sa puno sa tabi ng mga punong pinutol, na nagtataka siya kung talo na ba ang halimaw. Kasabay nito, nagtataka siya kung sino ang maaaring nangaso, nag-iisip kung iniwan ba ito ng pinuno ng nayon sa ibang manggagaway bukod sa kanya. Gayunpaman, naniniwala siyang nakaginhawa ito dahil kung may pumatay sa halimaw, ligtas na ang lugar na siyang pinakamahalaga. Bigla, nakaamoy siya ng kakaiba, at nang lumingon siya, nakita niya ang halimaw na leopardo na tinalo ni Turan na naglalakad papalapit sa kanya. Gayunpaman, naging komplikado ang sitwasyon dahil ang halimaw ay naging isang wraith, at natakot si Kayorn dahil hindi niya inaasahan na may gagawa ng ganito. Habang sinusubukan pa rin niyang unawain ang nangyayari, sinugod siya ng halimaw, na nagtulak sa kanya na umatras. Lumalabas na ang isang halimaw ay nagiging wraith kapag natalo ito at hindi sinipsip o pinakawalan ng mana mula sa bangkay nito. Karaniwan itong alam ng mga salamangkero, at naniniwala siya na dapat alam ito ng lahat. Muling sumugod ang halimaw sa kanya, ngunit lumundag si Kayorn sa himpapawid upang iwasan ang atake, at nakumpirma niya na ang taong nagpabagsak sa halimaw ay isang salamangkero. Pero hindi niya maintindihan kung bakit nila hinayaan itong maging isang wraith. Nagtataka siya kung ang taong gumawa nito ay baguhan, pero ayaw din naman niyang maniwala dahil imposible namang mapabagsak ng isang baguhan ang isang halimaw na kasing lakas ng halimaw leopardo na tinitingnan niya. Dahil hindi niya lubos maisip kung bakit hinayaang maging wraith ang halimaw, ipinasya na lang ni Kayorn na kailangan niya itong wasakin. Lumikha si Kayorn ng isang mahiwagang pana at panya na ang halimaw, pero laking gulat niya nang mapawalang bisa ang kanyang mahikang atake. Nagulat si Kayorn dahil ibig sabihin lang nito na mas malakas ang mana ng halimaw kaysa sa kanya. Bago pa niya malaman, biglang nawala ang halimaw sa harapan niya, kaya't nag-alala siya dahil hindi niya alam kung ano pa ang binabalak nito sa kanya. Biglang sumulpot ang halimaw sa likod niya, at mabilis siyang tinaga. Bahagya lamang naiwasan ni Kayorn ang atake, ngunit nasugatan pa rin siya, at sa puntong ito niya napagtanto na nakikipaglaban siya sa isang halimaw na hindi kayang labanan ng isang simpleng kabalyero. Sa kanyang pagmamasid, naisip niya na kailangan ay isa kang mababang ranggong maharlika upang magkaroon ng pagkakataon. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha dahil sa takot dahil ang makatagpo ng ganoong halimaw sa isang liblib na nayon ang huling bagay na inaasahan niya. Nakikita kung gaano kadelikado ang sitwasyon, napagtanto ni Kor na wala na siyang pag-asa. Ngunit wala siyang balak mamatay ng mag-isa. Habang nagbabalak siyang isama ang halimaw, sinisimulan niyang ipunin ang lahat ng kanyang mana sa kanyang kamay, nagbabalak na itarak ito sa halimaw mismo sa sandaling sumugod ito sa kanya. Sa sandaling yun, ginawa ng halimaw ang inaasahan, at si Kayorn ay lumundag din patungo dito, handang isakripisyo ang kanyang sarili para pabagsakin ito. Bago pa man maabot ng halimaw si Kayorn, isang malakas na bugso ng mahika ang lumitaw sa malayo at tumago sa halimaw, na tuluyang nagpabagsak dito sa isang tira. Ang ekspresyon ni Kayorn ay nagpapakita kung gaano siya nakahinga ng maluwag, at sa sandaling yun, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa likuran niya, tinatanong siya kung okay lang siya. Lumingon si Kayorn na gulat, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya na isa palang salamangkero si Tyron. Kinumpirma ito ni Tyron, at tinanong siya ni Kayorn kung bakit hindi niya sinabi sa kanya. Nanahimik si Tyron nang marinig ito, at binago ni Kayorn ang tanong, tinanong si Tyron kung bakit siya tinulungan, dahil maaari naman sana siyang umalis. Nagpasya si Tyron na sabihin sa kanya ang kanyang dahilan, at para malaman ito, binalikan niya ang nakaraang gabi, noong bumalik si Kayorn na may dalang hayop na kanyang hinuli. Tinanong siya ni Tyron kung bakit nagpapakabayani siya gayong kaya niyang kumita ng malaking pera sa kanyang mga kasanayan. Ibinunyag naman ni Kayorn na nakakaawa ang mga taga-baryo dahil namumuhay sila sa liblib na lugar na walang pangunahing proteksyon. Ipinaalala ni Tyron na hindi niya kasalanan yon, ngunit ipinaalam ni Kayorn na isa siyang salamangkero na nagmana ng kapangyarihan ng isang Diyos, kaya naniniwala siyang nararapat siyang protektahan ang mga ordinaryong tao.
Inamin ni Kayorn na hindi lahat ng salamangkero ay nag-iisip katulad niya dahil iba-iba ang iniisip ng bawat isa at ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ngayon sa kasalukuyan, sinabi ni Tyran kay Kayorn na iba-iba ang paraan ng pamumuhay ng bawat isa, tulad ng sinabi niya sa kanya noong gabing iyon. Bigla, muling umatake ang halimaw sa kanila, ngunit nagawa nilang makaiwas sa tamang oras. Pagkatapos ay sinabi ni Kayorn kay Tyran na hindi nila kaya ang halimaw dahil ito ay isang halimaw na hindi kayang labanan maliban kung isa kang maharlika. Sinabi ni Tyran kay Kayorn na umalis na at sabihan agad ang pinuno ng nayon para makapaglikas sila, habang sinusubukan niyang pigilan ang halimaw. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nag-aalala si Kayorn na wala siyang laban sa halimaw, ngunit wala pa rin siyang pagpipilian kundi gampanan ang kanyang papel. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tyran sa kanya na hindi siya dapat mag-alala dahil kung tumama ang kanyang huling atake, wala na siyang dapat ikabahala. Gulat si Kayorn nang marinig ito dahil ipinahihiwatig ni Tyran na ang huling ataking ginamit niya ay hindi pa niya buong lakas. Nagulat si Kayorn dahil halos kasing lakas ng mga noble o mas mataas pa si Tyran. Pinapanood ni Kayorn habang sinisimulan ni Tyran na sumipsip ng mana sa hangin, naghahanda para sa isang napakalakas na atake. At dito napagtanto ni Kayorn na nakatayo siya sa harap ng isang salamangkero na may kapangyarihang baguhin ang mundo. Kasabay nito, handang ibigay ni Tyran ang lahat ng kanyang makakaya dahil gusto rin niyang malaman kung hanggang saan ang kanyang kaya. Sa sobrang mana na bumabalot sa kanya, nakakakuha siya ng sapat na bato para ay panlaban sa Wraith. Sinabi naman ni Kayorn na hindi niya hahayaang labanan niya ang Wraith ng mag-isa dahil gaano man kagaling ang kanyang talento, napakalakas pa rin ng Wraith. Naniniwala si Kayorn na kailangan nilang magsanib puwersa, pero agad siyang nagbago ng isip nang ilunsad ni Tyran ang kanyang unang atake, at nakita niya kung gaano ito kalupit. Napagtanto niya na makakasagabal lamang siya at ang tanging magagawa niya sa sandaling iyon ay suportahan at tulungan si Tyran na ipakita ang kanyang galing. Malakas ang puwersang iniwan ng atake ni Tyran, pero nang mawala ang alikabok, nanatiling aktibo ang Wraith. Nagulat si Tyran dito at ipinaalam ni Corran sa kanya na hindi niya kayang patayin ang isang Wraith gamit ang mga pisikal na atake. Tinanong ni Tyran kay Kayorn kung paano niya ito papatayin ng walang pisikal na atake, at sumagot siya na ang tanging paraan para patayin ito ay sa pamamagitan ng apoy o kidlat. Sinunod ni Tyran ang payo ni Corran at sinubukang sunugin ito, ngunit hindi ito gumana, at ipinaalam ni Kayorn na mali ang ginagawa niya. Hindi makapaniwala si Kayorn na hindi man lang alam ni Tyran ang pinakapangunahing sentido komun ng isang salamangkero dahil para magamit ang kapangyarihan ng isang salamangkero sa ibang nilalang, ang pagtatakda ng tamang proseso ay isang pangunahing kailangan. Nagsisimulang maisip ni Kayorn na baka si Tyran ang pumatay sa halimaw at hinayaan itong maging isang Wraith. Patuloy ang multo sa paggawa ng gulo sa pagtatangkang makuha si Tyran, ngunit sa wakas ay naunawaan ni Kayorn ang isang katotohanan, at ito ay ang hindi kailanman sumipsip ng mana si Tyran sa buong buhay niya. Sinabi naman ni Choran kay Tyran na huwag sindihan ng apoy, ngunit inaasahan siyang gawin ito, at pagkatapos ay ipaputok ito. Sinunod ni Tyran ang mungkahi ni Choran, at sinimulan niyang magluto ng apoy sa kanyang palad. Tila normal para sa isang salamangkero na gumawa ng apoy, ngunit ang pagkontrol dito ang nagiging problema dahil nangangailangan ito ng espesyal na pagsasanay. Gayunpaman, lubha siyang nagulat nang lumikha si Tyran ng isang bowl ang apoy na halos walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay pinakawalan ni Tyran ang apoy sa Wraith, na pinatindi pa ito habang dumadampi sa Wraith. Sumigaw sa sakit ang Wraith, at sinabi ni Choran sa kanya na dagdagan pa ang mana sa apoy para hindi ito mamatay, dahil kailangan niyang sunugin ang lahat tungkol sa Wraith hanggang sa mawala ito. Pinanatili ni Tyran ang tindi habang kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon hanggang sa tuluyang masunog ang Wraith at maging abo na lamang, na ikinagulat ni Choran dahil nanalo sila laban sa isang mahirap na kalaban. Lubhang nababahala si Choran na ang isang Wraith na nangangailangan sana ng isang maharlika ay madaling natalo ng isang pastol mula sa kabundukan. Tinanong ni Tyran si Choran kung tapos na, at sinabi ni Choran sa kanya na sipsipin muna ang mana kung ayaw niyang makipaglaban sa isa pang Wraith agad. Tinanong siya ni Tyran kung paano niya gagawin ito, at ipinaliwanag ni Choran na kailangan niyang isipin na may sinisip-sip siya sa loob niya. Kinilala ito ni Tyran, at iniunat niya ang kanyang kamay para gawin ang sinabi. Saka lang, nagsimulang umalis ang mana sa katawan ng halimaw at tuluyan itong pumasok sa kanyang katawan.
Sinasabi ni Choren kay Tyron na makakaramdam siya ng kaunting kasiyahan, at inamin ni Tyron na hindi pa nga siya naniwala noong una. Napilitan si Choren na tanungin kung ito ba talaga ang unang beses niyang sumipsip ng mana, at sumagot si Tyron na oo. Lumalabas na pagkatapos ng unang paggising ng isang tao, dahan-daang lumalaki ang mana sa pagtanda, at ang pinakamagandang paraan para lumago ito ay ang pumatay ng mga halimaw o mga salamangkero para sipsipin ang kanilang mana. Gayunpaman, mas nakakagulat na ito ang unang pagsipsip ni Tyron ng mana at kaya na niyang humawak ng mahika sa ganoong antas. Sinasabi nito kay Choren na ang likas na potensyal ni Tyron ay nasa ibang antas. Bigla na lang, tinawag ni Choren ang pangalan ni Tyron, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos habang tinatanong siya kung saang angkan siya kabilang. Sinabi lang ni Tyron kay Choren na tanggalin muna ang kanyang nasaktang braso, at nagulat si Choren nang marinig ito. Bumalik sila sa bahay ni Tyron at pagkatapos linisin ang braso at lagyan ito ng benda, humingi ng paumanhin si Choren sa pagpapabigat ng loob kay Tyron. Gayunpaman, ipinaalala ni Tyron sa lalaki na sinabi na niya sa kanya ng maraming beses na hindi siya galing sa isang marangal na pamilya dahil isa lamang siyang pastol na hindi man lang alam kung sino ang kanyang ama. Tinanong ni Choren kung bakit ang isang taong kasing lakas niya ay magiging isang pastol. Tinitiyak ni Choren kay Tyron na wala siyang balak maliitin siya, ngunit ipinaalam niya rito na hindi ito nababagay sa kanya. Ibinunyag ni Tyron na kahilingan nito ng kanyang ina. Ipinaliwanag kay Choren na sinabi ng kanyang ina na ginagamit lang ng mga maharlika ang mga salamangkero at saka itinatapon. Pagkarinig nito, sinabi ni Choren kay Tyron na matalino ang kanyang ina. Nagulat si Tyron dahil inaasahan niyang tatawagin ni Choren ang kanyang ina na masyadong mapag-alaga, ngunit ipinaalam ni Choren sa kanya na matalino ang kanyang ina. Ipinaliwanag niya na ang mga salamangkero ay may malaking kapangyarihan at ito ay hindi maiiwasang magdadala ng alitan. Ipinaliwanag niya na ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng mga dakilang angkan at ito ay digmaan sa pagitan ng angkan ng Arabian kung saan siya naglingkod at ng dakilang angkan ng Zahar. Ibinunyag niya na maraming buhay ang nawala sa digmaang ito dahil sa humigit kumulang 3,000 na mga kabalyerong Arabian, mahigit 900 ang namatay. Sa kasamaang palad, lahat ng malapit kay Choren ay kabilang sa mga nasawi. Binanggit ni Choren ang mga namatay sa digmaan at kabilang dito ang kanyang minamahal na asawa at anak. Ibinunyag ni Choren na siya na lamang ang natira, kaya't may punto ang kanyang ina, dahil ang buhay ng isang kabalyero ay maaaring maglaho ng mas madali at walang kabuluhan kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na nagkamali ang kanyang ina sa isang bagay at ito ay ang kanyang kakayahan. Nagtaka si Tyron dito at ipinaliwanag ni Choren na siya ay isang kabalyerong may katamtamang kasanayan, ngunit nagawa ni Tyron na pabagsakin ang isang halimaw na hindi niya magawa. Ipinaalam ni Korn kay Tyron na ang kanyang potensyal ay katulad ng sa isang maharlika, hindi lamang isang simpleng kabalyero. Sa katunayan, ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang kakayahan ay nasa mataas na antas. Sinabi ni Tyron kay Choren na sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang kanyang ama ay isang kabalyero, pero sa puntong ito, iniisip na niya na kasinungalingan ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Korn sa kanya na may mga batang mas masahol pa sa isang kabalyero na isinilang sa mga maharlika, habang mayroon ding mga kahangahangang batang isinilang sa mga kabalyero na nasa antas ng maharlika. Sinabi naman ni Choren kay Tyron na mas mabuti pang umalis siya sa burol at nang tanungin siya ni Tyron kung bakit, sumagot siya na mas nangangailangan ang mga tao ng mga maharlika at kabalyero. Tila hindi pa rin ang mga tao ang pinakamataas na maninila dahil ang ibang mga lahi na itinaboy ng mga Diyos ay naghihintay pa rin ng pagkakataong bumangon muli. Sa gitna ng maaaring pagkasirang ito, ang mga maharlika ay patuloy lamang sa pagdidigmaan sa isa't isa. Sinasabi ni Choren kay Tyron na kaya nga kailangan pa rin nila ang malalakas at mababait na maharlika tulad niya. Lumapit si Choren sa pinto at tinanong si Tyron kung kontento na ba siyang mamuhay bilang pastol. Sandaling nag-isip si Tyron at tinanong niya kay Choren kung ano ang maaari niyang makuha sa pagbaba ng bundok at sumagot si Choren na depende yun sa kung ano ang gusto niya. Binanggit ni Choren na lahat, mula sa kasikatan hanggang sa pamilya, ay mahirap abutin, ngunit ito ay ipinauubaya sa kanyang imahinasyon. Pag-alis ni Choren sa bahay, sinabi niya kay Tyron na maaari siyang maging isang lagalag na tulad niya,
pumapatay ng mga halimaw na nagbabanta sa mga tao o maging isang explorer na naglalakbay sa hindi pa natutuklasan. Sa katunayan, maaari pa nga siyang magpaampon sa isang pamilya at tahakin ang landas ng kapangyarihan. Sinundan ni Tyron si Choren at sinabi sa kanya na tama siya dahil magiging interesante sa kanya ang lumabas sa mundo kaysa magpastol ng tupa sa burol. Inamin ni Tyron na sa unang pagkakataon, interesado siya sa labas ng mundo. Sa kabilang banda, sinabi ni Choren sa kanya na baka nagpaplano na siya ng hindi niya gusto, pero tiniyak niya na susuportahan niya siya sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos noon, tinanong ni Choren ang kakayahan niya sa dugo. Pero walang ideya si Tyron kung ano ang ibig sabihin nito. Humingi ng paumanhin si Choren sa pagsabi nito sa kanya dahil nakalimutan niya na wala siyang alam tungkol sa mahika. Ibinunyag ni Choren na ang kakayahan sa dugo ay isang katangian na namamana ng mga maharlika mula sa kanilang ninuno, ang mga Freyn. Sinabi niya sa kanya na ang pagmamay-ari ng angkan ang naghihiwalay sa isang kabalyero mula sa isang maharlika. Tinanong siya ni Choren kung mayroon bang anumang spell na tila napakadali at simple kapag gumagamit siya ng mahika, o kung mayroon siyang natatanging kakayahan na hindi nangangailangan na gumamit siya ng mahika. Ipinahayag ni Tyron na magaling siyang umamoy at medyo magaling din siyang magbato. Ipinapalam ni Choren sa kanya na ang kanyang pang-amoy ay maaaring ituring na isang kakayahan ng angkan at ang paghagis ng armas ay isa ring katangian ng bahay Arabian. Ipinapalam niya sa kanya na ito ay isang karaniwang katangian, ngunit sinabi ni Choren kay Tyron na sabihin pa. Matapos ipakita ang lahat ng kanyang kakayahan, napansin ni Tyron na iba na ang ekspresyon ni Choren kaysa kanina. Tinanong siya ni Tyron kung bakit, at ibinunyag ni Choren na sa wakas ay natukoy na niya kung saang angkan malapit si Tyron, at tinanong siya ni Tyron kung anong angkan ito. Sa malamig na tinig, ibinunyag niya na isa ito sa mga dakilang angkan Sahar, ang nakipaglaban sa angkan Arabian. Sa sandaling marinig ito ni Tyron, agad niyang naintindihan ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Choren. Hindi makapaniwala si Tyron na nagmula siya sa angkan na kinamumuhian ni Choren. Ito ay nag-iiwan kay Tyron na nagtataka kung ano ba ang maaari niyang sabihin sa lalaki sa puntong yun. Naiisip niyang humingi ng tawad, ngunit napagtanto niya na ang nangyari ay resulta ng mga gawa ng mga miyembro ng pamilya na hindi pa niya nakikilala, na nangangahulugang sila ay halos mga estranghero. Napansin ni Choren ang nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, at tinapak siya nito sa balikat, sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa nangyari dahil hindi siya nakisali sa digmaan. Kasabay nito, sinusubukan ni Tyron na magsalita, ngunit ipinaalam ni Choren sa kanya na ito ay usapang matanda. Sinabi niya sa kanya na kung susubukan nilang hugasan ang dugo sa pamamagitan ng dugo, magpapatuloy lamang sila sa paglalaban magpakailanman. Tinanong ni Tyron si Choren kung wala ba siyang pinagsisisihan sa pagpapayo sa kanya na bumaba sa burol. Inamin ni Choren na kung bababa si Tyron sa burol sa paghahangad ng kapangyarihan, tiyak na mapapabilang siya sa pamilya Sahar, ngunit tiniyak niya kay Tyron na nagtitiwala siya sa kanyang pagkatao. Wala man lang ideya si Tyron sa sinasabi niya, at sinabi ni Choren sa kanya na ang tinutukoy niya ay ang kabutihan sa kanya, na nagtulak sa kanya upang iligtas siya mula sa halimaw. Bukod pa rito, ibinunyag ni Tyron ang pagkakakilanlan na kanyang itinatago buong buhay niya. Sabi ni Korn, may posibilidad na kung may isang taong katulad ni Tyron ang umangat sa kapangyarihan sa pamilya Sahar, maaari niyang pigilan na muling mangyari ang isang napakasamang digmaan. Pagkatapos ay tumalikod si Korn para umalis, sinasabi kay Tyron na hindi na kailangang masyadong isipin ang buong bagay dahil hindi pa naman nagdedesisyon si Tyron kung sasali siya sa pamilya Sahar o hindi. Pinigilan siya ni Tyron, sinasabi sa kanya na malinaw na ang kanyang isip dahil gusto na niyang bumaba ng bundok. Pinapurihan siya ni Korn, sinasabing tama ang kanyang desisyon, pero sinabi ni Tyron na hindi pa siya aalis agad, at ipinaalam niya kay Choren na bababa siya kapag gumaling na ang sugat ni Choren. Nagulat si Choren nang marinig ito, at inamin niyang mabuting tao si Tyron. Kalaunan, umupo si Choren para ipaliwanag ang mga batayan ng lahat kay Tyron, sinasabi sa kanya na para gumamit ng mahika, kailangan niya ng mana, kaya tinatawag itong susi sa pagiging makapangyarihan sa lahat. Sinabi niya kay Tyron na hindi ito tunay na kapangyarihan na makapangyarihan sa lahat, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, pero sinabi niya na para gumamit ng mahika, kailangan niya ng mana na tumutugma dito.
Tinanong ni Tyron kung ano ang pamantayan ng mana na katumbas ng Mahika, at ipinaalam ni Choren sa kanya na ang hirap ng Mahika ay kadalasang nakabatay sa tatlong bagay. Ang una ay ang angkan, ang pangalawa ay ang pagkagusto, at ang pangatlo ay ang sanhi at bunga. Ang una, na ang angkan, ay nakadepende sa angkang kinabibilangan niya mula nang siya'y ipinanganak, at ito ay kadalasang para sa mga maharlika, na hindi mga kabalyero. Binanggit niya bilang halimbawa na mahihirapan si Tyron na pagalingin ang kanyang mga sugat gamit ang Mahika, dahil hindi siya nagmula sa angkan ng Reviste sa timog na kayang gawin yun kahit walang pagsasanay. Tungkol naman sa pangalawa, na affinity, sabi ni Choren na ito ay halos maituturing na pagiging pamilyar. Ito ang konsepto na mas madaling magagawa ng isang mage ang mga bagay na gusto nila o nakasanayan nila. Halimbawa nito ay kung paano siya nakalikha ng bolang apoy na parang nagbabato lang, at kinumpirma ito ni Tyron, na nagsasabing kung apoy lang sana ang ginawa niya, maaaring hindi niya naabot ang bilis o lakas. Ang huli ay causality, pero inamin niyang hindi niya ito masyadong maintindihan. Tinanong ni Choren kay Tyron kung ano sa tingin niya ang mangyayari kung susubukan niyang patayin siya ng direkta gamit ang mana, at sumagot si Tyron na may liwanag na sisikat mula sa ulo niya at yun na yun. Sinabi ni Choren sa kanya na ito mismo ang nangyayari kapag kulang sa sanhi at bunga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng isang tasa sa mesa, na nagdulot ng pagbulubok ng laman nito. Ipinapalam niya sa kanya na ganito ang nangyayari kapag walang sapat na dahilan para sa isang ninanais na resulta, at kapag ang kailangang makamit ay labis na mahirap. Sumagot naman si Tyron na nakukuha na niya ang buong ideya, dahil kung gusto niyang patayin si Choren, kailangan lang niyang magbigay ng sanhi ng kamatayan na parang lumilikha at nagpapakawala ng apoy kaysa gumastos ng mana para hilingin ang kamatayan niya. Sinundan ni Tyron ang parehong proseso sa pamamagitan ng pagsindi ng apoy sa tasa, habang sinasabing mas praktikal na patayin si Choren sa paraang yun dahil ang paglikha at pagpapakawala ng apoy ay mas natural kaysa direktang pagsindi nito. Natuwa si Choren sa kung paano na ipaliwanag ni Tyron ang lahat, at sinabi niya sa kanya na maaari siyang naging propesor imbes na isang mage. Sinabi ni Tyron kay Choren na kaya niyang kontrolin ang mga hayop ayon sa gusto niya, ngunit gusto niyang malaman kung bakit kailangan ng mga mahiwagang hayop ang sanhi at bunga. Sinabi ni Choren sa kanya na ito ay dahil sa kanilang mana at nagpatuloy ang dalawa sa isang mahaba at nakababagot na usapan tungkol sa kung paano gumagana ang Mahika. Sa huli, sinabi ni Choren kay Tyron na ang angkan ng Zahar ay mayroon ding espesyal na Mahika, na kinabibilangan ng pagiging mahusay sa pagtatago at pagsubaybay. Iminungkahi niya na subukan ito ni Tyron, at pumayag siya dito. Hiniling ni Tyron na hindi siya makita, at sa gulat ni Choren, nagtagumpay nga si Tyron. Muling nagpakita si Tyron, at nag-aalalang sinabi ni Choren kay Tyron na matagal na rin simula nang makita niya yun, at inamin na nakakatakot itong kakayahan. Sinabi niya kay Tyron na ito ang kakayahang labis na kinatakutan ng mga knight ng Arabia noong digmaan. Gayunpaman, ipinaalam ni Choren kay Tyron na hindi ito di magagapi, kahit mukhang napakalakas nito. Pagkatapos ay sinabi ni Choren kay Tyron na tuturuan niya siya ng mas marami pang paraan ng pagsasanay sa Mahika, kaya napilitan si Tyron na tanungin siya kung hindi ba siya nagtuturo ng labis sa isang mage ng kalabang pamilya. Sinabi ni Choren kay Tyron na pinagaling at iniligtas niya ito, pero pinaalalahanan din siya na nagtitiwala siya sa kanyang pagkatao. Kalaunan, bumaba si Tyron sa nayon upang ipaalam ang kanyang planong ipagbili ang mga tupa at umalis. Sa katunayan, nakapag-impake na siya ng kanyang mga gamit, at nagulat ang pinuno ng nayon, tinatanong kung bakit siya magdedesisyon nang hindi nakikipag-usap sa kanila. Sinabi lang ni Tyron sa lalaki na maghanap na lang sila ng paraan para humanap ng pastol dahil hindi niya iniisip na pakialam ni Newman kung ano ang gagawin niya sa kanyang mga ari-arian. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na bilhin ang mga tupa sa makatarungang presyo dahil kung hindi, pakakawalan niya na lang ang lahat at aalis. Sabi ni Tyron, malaya silang subukang hulihin ang mga tupa pagkatapos nito, pero tiwala siya na mahihirapan sila. Naiinis ang punong bayan, pero alam niyang si Tyron ay isa na tumutupad sa kanyang salita, at walang saysay ang inisin siya. Walang magawa ang punong bayan kundi bayaran ng mga tupa, at sinabi sa kanya na gawin ang kahit anong gusto niya. Pagkatapos nito, umalis sina Kaon at Tyron, pero biglang naalala ni Tyron na may utang pa ang taga-baryo kay Kaon.
At ipinapalam ni Kaon sa kanya na wala siyang balak maningil ng bayad dahil si Tyrion ang siyang sumupil sa halimaw. Di nagtagal, narating nila ang sangandaan, at sinabi ni Kaon kay Tyrion na doon na sila maghihiwalay. Humingi siya ng paumanhin dahil tinanggihan niya ang alok nitong maglakbay ng magkasama dahil mas komportable siyang mag-isa. Tiniyak ni Tyrion na ayos lang, ngunit nagpasalamat sa kanya sa lahat. Sa ganito, nagpaalam ang dalawa sa isa't isa, at sinabi ni Tyrion na umaasa siyang magkikitang muli sila na may mga ngiti sa mukha. Habang naglalaho si Kaon sa malayo, napagtanto ni Tyrion ang matinding hangarin na noon pa man ay mayroon siya para sa isang taong ama. Nagpatuloy si Tyrion sa kanyang paglalakbay, at habang tinatawid ang disyerto, nakatanaw siya ng ilang kakaibang tao sa malayo, kaya't nag-isip siya kung sila ba ay mga mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang bayan. Nagpasya si Tyrion na lapitan sila upang magtanong ng direksyon. Akala ng grupo sa simula ay sinusubukan sila ni Tyrion, ngunit sinabi niya sa kanila na naglalakbay siyang mag-isa at kailangan niya ng direksyon papunta sa pinakamalapit na lungsod. Sinabi ng lalaking may takip sa mata na sundan niya ang daan na pinanggalingan nila, at sinabi rin na makakarating siya sa isang lungsod na tinatawag na Muray. Tumabi si Tyrion at nagpasalamat sa grupo sa pagbibigay ng impormasyon. Ngunit, nang paalis na siya, pinigilan siya ng lalaki, sinasabi na hindi niya makukuha ang impormasyon ng libre dahil kailangan niya silang bigyan ng kapalit. Bago pa man malaman ni Tyrion, pinalibutan na siya ng grupo at mayroon silang mga armas. Dito niya napagtanto na bandido ang kanyang kaharap, at sinabi ng lalaking may eye patch kay Tyrion na siya ay nasa isang ilang na lugar kung saan walang magtataka kung may mamatay. Hinimok niya si Tyrion na habarin na ang kanyang mga gamit habang mabait pa sila dahil ang pagpatay sa kanya ay magbibigay lang sa kanila ng dagdag na problema. Pagkatapos, ginulat ni Tyrion ang mga bandido sa pagsasabi na, dahil masasamang tao sila na pumapatay, baka gamitin niya lang sila para magsanay, at ang masamang ngiti sa kanyang mukha ay sapat na para makaramdam sila ng matinding takot. Gayunpaman, lumalapit ang mga bandido sa kanya, naniniwalang nagpapanggap lang siya, pero sa isang kumpas ng kanyang kamay, inuutusan ni Tyrion ang hangin na nagpapalipad sa kanila. Nagulat si Tyrion nang mapagtanto niya na kaya niyang lumikha ng napakalakas na hangin na halos walang gamit na mana. Daing ng mga bandido sa lupa, nagtataka kung ano ang tumama sa kanila, at inilabas ni Tyrion ang kanyang bumbong ng tubig. Kumukuha siya ng tubig mula sa bumbong at hinuhubog ito sa mga palaso na ginagamit niya upang tagusan ang katawan ng isang bandido. Hindi lubusang nasisiyahan si Tyrion dahil naniniwala siya na mas malakas at mas mabilis ang paghagis ng bato. Sa puntong ito, napagtanto ng pinuno ng mga bandido na lagot na sila, at nagsimula siyang magmakaawa kay Tyrion na patawarin sila. Tinitiyak niya kay Tyrion na ibibigay nila ang lahat, pero habang nagmamakaawa siya, sinusubukan siyang sugurin ng iba mula sa likod. Nang malapit na sila sa kanya, inapakan ni Tyrion ang lupa upang lumikha ng mga patalim na buhangin na tumusok sa kanilang lahat, na lubhang ikinagulat ng pinuno ng mga bandido. Pagkatapos ay sinabi ni Tyrion sa lalaki na mayroon siyang isang tanong sa kanya, at tiniyak naman ng lalaki na sasagutin niya ang itatanong nito. Tinatanong niya ang lalaki kung bakit nila siya inatake ng walang plano dahil gaya ng nakita nila, maaaring isa siyang salamangkero. Sumagot ang pinuno ng tulisan na yumuko si Tyrion kahit bastos sila kung magsalita sa kanya. Dagdag pa rito, yumuko rin siya nang batiin sila, kaya inakala lang nila na isa siyang ordinaryong tao. Nagpasalamat si Tyrion sa pinuno ng tulisan, sinasabi sa kanya na ang sinabi nito ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang bagay. Nagtatanong pa rin ang pinuno ng tulisan kung ililigtas ni Tyrion ang kanyang buhay nang tumingala siya at makita ang kamatayan na papalapit sa kanya. Bago umalis sina Tyrion at Kaon sa bundok, sinabi ni Kaon kay Tyrion na huwag magpakita ng awa sa mga basurang tulad ng mga bandido dahil hindi sila nag-aatubiling manakit ng iba. Nauunawaan ni Tyrion na hindi niya maaaring palampasin ang mga bandido dahil ang buhay na kanyang pinalampas dahil sa awa ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa 10 mabubuting tao. Naghanda si Tyrion na umalis, at tinahak niya ang daan na pinanggalingan ng mga bandido. Gayunpaman, habang papalayo, hindi maiwasan ni Tyrion na mapagtanto na pumatay siya ng mga tao. Kahit na nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala, alam niyang hindi niya maaaring patawarin ang mga bandido dahil tahasang nagbabala si Kaon na huwag gawin yun. Pagkatapos maglakad sa ilang at paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa turo ni Kaon,
Sa wakas ay natagpuan ni Tyron ang kanyang sarili sa isang bagong mundo. Nakikita niya mula sa itaas ang maliit na lungsod ng Moray, at sa sandaling pumasok siya sa lungsod, labis siyang namangha sa dami ng tao dahil ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng napakaraming tao sa isang lugar. Natigilan si Tyron dahil kahit ang arkitektura ay lubos na naiiba mula sa sanayon. Sa wakas, nararamdaman ni Tyron na nakarating na siya sa isang lungsod. Lumapit si Tyron sa isang lalaking nagtitinda ng prutas, at binati niya ito. Akala ng lalaki na gusto ni Tyron bumili, pero sinabi ni Tyron na hindi siya mamimili. Naalala niya ang sinabi ni Kaon, na dapat siyang maghanap ng bahay tuluyan kapag nakarating sa lungsod. Nagtanong si Tyron sa lalaki kung saan ang daan papunta sa bahay tuluyan, pero itinaboy lang siya ng nagtitinda, at sinabihan siyang umalis dahil hindi siya bibili ng prutas. Nagtataka si Tyron kung bakit ang bastos ng lalaki dahil hindi niya alam kung kailangan bang bumili muna bago magtanong. Itinuro ni Tyron ang isang mansanas, at tinanong niya ang presyo. Sinabi ng nagbebenta na mahal ito para lokohin, at naglabas si Tyron ng 2 barya, na agad nagsabi sa nagbebenta na si Tyron ay isang dayuhan. Gayunpaman, sinabi niya na pwede ring magbayad gamit ang ibang barya. Nang babayaran na niya ito, tinanong ni Tyron kung saan siya makakahanap ng bahay tuluyan, at sinabi ng lalaki na dumiretso sa daan sa likod ng tindahan ng kapa bago lumiko sa kaliwa. Sinabi niya na ito ang gusali na may asul na bubong, at ito ang pinakamalaking bahay tuluyan sa lungsod. Matapos ang paglalarawan ng tao, dumating si Tyron sa inn, at tinanggap siya ng staff ng inn, si Lena. Tinanong ni Tyron kung magkano ang isang gabi, at sumagot ang babae na ito ay 16 na dub. Suminok si Tyron na magbabayad, pero sinabi sa babae na may isa pang bagay na interesado siya. Tinanong niya kung may halimaw na malapit na may gantimpala. Naguguluhan si Lena sa tanong, pero tinatanong ito ni Tyron dahil kailangan niyang pumatay ng mga halimaw at sumipsip ng kanilang mana. Bukod dito, ang pangangaso ng mga halimaw ay magdadala rin sa kanya ng magandang pera, ayon kay Kaorn. Napansin ni Tyron na hindi sumasagot si Lena, kaya tinanong niya kung bakit. Sumagot ito na walang libre sa mundo, at pagkatapos siyang pasayahin, sinabi niyang pumunta siya sa City Halls, pero walang ideya si Tyron kung ano ang City Halls. Ipinaliwanag ni Lena na dito inaasikaso ang iba't ibang gawain ng publiko, at ang mga opisyal na nagtatrabaho doon ay empleyado ng City Lord. Gayunpaman, ipinaalam niya na malamang sarado na ito dahil gabi na. Pero, sinabi niyang pumunta sa lungsod kinabukasan dahil dito niya mahahanap ang pabuya para sa halimaw. Tinanong siya ni Lena kung isa siyang mangangaso ng halimaw, pero walang ideya si Tyron kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Lena na may kasabihan na kapag ang isang ordinaryong tao ay nangaso ng mga halimaw, nagiging isang salamangkero sila, at inaakala niyang sinusubukan ni Tyron na maging isang salamangkero. Sa sandaling yun, isang kakaibang lalaki, si Maidon, na isang mangangaso ng halimaw, ang lumitaw sa likod ni Tyron, sinasabi sa kanya na ang sinabi ni Lena ay totoo dahil nakita niya ito mismo. Lumalabas na magkakilala sina Lena at Maidon, at nagulat siya na buhay pa ito. Ipinagyayabang ni Maidon na nasabi na niya sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagiging isang salamangkero. Nagtaka si Tyron sa sinabi ni Maidon, at tinanong niya ito kung maaari pa niyang sabihin ang iba pa tungkol dito. Ipinaliwanag ni Maidon na dahil lumalakas ang mga salamangkero sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, ang parehong prinsipyo ay umaangkop sa isang ordinaryong tao na pumatay ng halimaw, na nangangahulugang maaari silang maging isang salamangkero. Ibinunyag ni Maiden na siya at ang kanyang mga kasamahan ay nangangaso ng mga halimaw upang maging mga salamangkero. Tuwang-tuwang tinanong sila ni Tyron kung mayroon na bang isa sa kanila na isang salamangkero, ngunit sinabi ni Maidon na wala pa. Binanggit niya na sa lungsod, ang wizard ng Panginoon lang ang nandoon at 3 sa ilalim niya. Dahil sinabi ni Tyron na nangangaso siya ng mga halimaw, pinagsabihan siya ni Maidon, sinasabing napakaluma na ng gamit niya at wala pa siyang sandata. Gayunpaman, ipinaalam ni Tyron na meron siya, at inilabas niya ang kanyang tirador. Humanga si Maidon sa kung gaano kaluma ang tirador dahil ipinapakita nito na madalas itong gamitin ni Tyron. Inamin ni Tyron na ginagamit niya ito dahil maganda itong gamitin sa pagpukul ng bagay na kasing laki ng itlog ng mabilis. Sinabi naman ni Maidon kay Tyron na maaari niyang hulihin ang mga halimaw na sorrow o halimaw na kuneho gamit ang tirador.
Binanggit ni Dan ang pagnanais nilang magdagdag ng isa pang taga-baril sa koponan at tinanong siya kung interesado siyang manghuli sa kanila. Gaya ng inaasahan, magalang na tinanggihan ni Tyron ang alok, ngunit nagpasalamat sa lalaki sa pag-alala. Nang gabing yun, nagpahinga si Tyron sa kanyang silid, nag-iisip kung gaano kagulo ang araw na yon. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari sa hinaharap dahil hindi siya makapaniwala na aalis talaga siya sa nayon. Naglalaro si Tyron sa kanyang mahika nang sabihin sa kanya ng kanyang pandama na may tao sa paligid. Bumangon siya mula sa kanyang kama at nagtanong kung sino ang nasa labas ng pintuan. Lumabas na sinabi pala ni Kayorn sa kanya na huwag magpapabaya, kahit na nagpapahinga siya sa isang bahay tuluyan, dahil ang pagiging nasa isang lungsod ay hindi nangangahulugang ligtas na ito. Naghanda si Tyron para sa posibleng pag-atake habang naglalakad siya patungo sa pinto upang buksan ito. Laking gulat niya, ang taong nakatayo sa pinto ay si Lena, na nagtatanong sa kanya ng mga walang kwentang bagay na para bang natutulog siya. Sinabi ni Lena kay Tyron na naroon siya upang painitin siya dahil naisip niya na baka malamig ang kanyang kwarto. Lubos na naguguluhan si Tyron at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hinawakan ni Lena ang kanyang dibdib, ipinapakita na yun mismo ang narinig niya. Ngunit naguguluhan pa rin si Tyron sa lahat ng nangyayari. Sinabi ni Lena kay Tyron na handa siyang gawin ang gusto niya kapalit ng kaunting pera. At tinanong siya ni Tyron kung ano ang mangyayari kung wala siyang gustong ipagawa. Hinawakan ni Lena si Tyron sa balikat, sinasabihan siyang huwag magsinungaling dahil nababasa niya ito sa mukha niya. Biglang lumamig ang ekspresyon ni Tyron, dahil naalala niya ang babala ni Kayorn na huwag makisama sa mga preso dahil karamihan sa kanila ay may sakit. Bagamat ang mga salamangkero ay hindi madaling kapitan ng sakit, ang problema ay maari niyang maipasa ito sa ibang babae kung hindi siya mag-iingat. Sinasabi ni Kayorn kay Tyron na huwag hayaang mahulog siya sa isang bagay na kanyang pagsisisihan dahil sa kanyang pagnanasa. Nauwi sa pagtanggi ni Tyron kay Lena at nagalit itong umalis. Unti-unti nang napagtatanto ni Tyron na malaking bagay ang paninirahan sa mga lungsod dahil nagkaroon na siya ng karanasan sa nagtitinda ng prutas at humaharap pa siya kay Lena. Bumalik si Tyron sa kanyang kama, iniisip kung paano nila pinapahalagahan ang maliliit na bagay, at sinasabi nito sa kanya na talagang walang puso ang mga lungsod. Samantala, tinatanong siya ng isa sa mga tauhan ni Maidon kung bakit gusto niyang kunin si Tyron dati pa dahil mukhang wala naman itong ibubuga. Sabi pa nga ng isa sa kanila, mayabang daw ang bibig ni Tyron at bagay na aipakin sa halimaw. Pagkatapos, sinabi ni Maidon sa kanyang mga kasama na pinapaalala sa kanya ni Tyron ang kanyang sarili noong bata pa siya. Lumalabas na nag-aalala si Maidon tungkol sa uri ng sandata na ginagamit ni Tyron sa pangangaso. Gusto ni Maidon na manatili si Tyron sa tabi niya para kahit papaano ay mabuhay pa siya ng kaunti. Hindi makapaniwala ang kanyang mga tauhan kung gaano kabait ang kanilang amo, at hindi nila alam, naririnig pala sila ni Tyron mula sa kanyang silid. Napangiti siya ng bahagya nang marinig ito dahil napagtanto niyang maaaring hindi naman pala lubos na walang puso ang lungsod gaya ng inaakala niya. Kinaumagahan, nagtungo si Tyron sa bulwagan kung saan nakita niya ang isang bastos na opisyal. Sinabi niya sa lalaki na gusto niyang manghuli ng mga halimaw, ngunit ang ekspresyon at pananahimik ng lalaki ay nagpaalala kay Tyron sa sinabi ni Kaorn sa kanya tungkol sa kung paano hindi magiging mabait ang mundo sa kanya. Tinanong ni Tyron si Kaorn kung bakit hindi magiging mabait ang mundo, at sinabi ni Kaorn, dahil wala itong dahilan para maging mabait. Sinasabi niya kay Tyron na ang tanging paraan para tratuhin siya ng mga tao ng may kabaitan at respeto ay ang ibunyag na isa siyang salamangkero dahil ito ang magpapayuko sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay inabutan siya ng opisyal ng isang libro, sinasabing tingnan niya ito bago niya ibigay. Napagtanto ni Tyron na isa itong halimaw na uwak, at hinihimok siya ng lalaki na ibalik ang bangkay kung mapapatay niya ito. Sinasabi ng lalaki na kung papatayin ang halimaw at hindi sasagapin ang mana, ito ay magiging isang wraith, ngunit alam na ito ni Tyron. Ipinapalam ng opisyal na ang parusa para sa paglabag na ito sa ilalim ng batas ng lungsod ay kamatayan. Tinanong ni Tyron ang opisyal kung hindi ba nanghuhuli ng halimaw ang mga kabalyero, at sumagot ang lalaki na walang sapat na oras ang mga kabalyero para gawin yun. Ang tungkulin daw ng kabalyero ay panatilihin ang kaayusan sa lungsod, habang ang panghuhuli ng halimaw sa labas ng lungsod ay para sa mga tulad ni Tyron.
Hindi pinansin ni Tyron ang pagiging bastos ng lalaki at umalis para manghuli ng halimaw, ngunit naniniwala ang opisyal na mamamatay lang siya. Hindi nagtagal, bumalik si Tyron na may dalang halimaw na uwak na may malaking butas sa dibdib, at labis itong ikinagulat ng mga opisyal. Mas lalo silang nagulat na nabalik ni Tyron ang bangkay ng halimaw ng napakabilis. Tinanong nila siya kung siya lang mag-isa ang kumilos, at sumagot siya ng oo, at imbes na makipagtalo, hiningi na lang ni Tyron ang pabuya. Isa sa kanila ang nagmamadaling pumunta sa kabilang mesa para kunin ang pera, at habang inaabot ito kay Tyron, sinabi niya na magpahinga muna siya dahil siguro pagod siya. Naguguluhan ang mga opisyal dahil pinatay ni Tyron ang halimaw ng napakalinis kaya halos lahat ay napanatili. Noon din, napansin ng opisyal na nakausap niya kanina na hindi pa umaalis si Tyron. Tinanong niya ito kung bakit siya naroroon, at tinanong ni Tyron kung mayroon pa bang ibang halimaw na sulit hulihin. Nagulat ang mga opisyal na marinig ito dahil hindi nila makapaniwala na may lakas pa si Tyron para manghuli ng mas marami pang halimaw. Pagkalipas ng 3 araw, nakatalo na si Tyron ng 30 halimaw, at binigay ni Lena sa kanya ang pinakamasarap na putahe sa kanilang menu. Binanggit ni Lena na sigurado siyang kumita ng malaki si Tyron, pero ipinaalam ni Tyron sa kanya na hindi lamang pera ang kanyang layunin. Sa madaling salita, ang gusto niya ay ang mana ng halimaw, at dahil sa mga nahuli na niya, mas lumakas siya. Napagtanto ni Tyron na ang kanyang mana ay lubhang nadagdagan kumpara noong nakilala niya si Kaorn. Gayunpaman, alam niya na may limitasyon kung gaano siya kalakas na may mahinang mana ng halimaw. Ilang sandali pa, naubos na ni Tyron ang pagkain sa harapan niya, at naniniwala pa siya na may nagbahagi ng pagkain sa kanya, ngunit sinabi nila sa kanya na siya ang umubos ng lahat. Pinuri ni Tyron ang chef, sinasabi sa kanya na masarap ang pagkain, at tinanggap ng chef ang papuring ito, sinasabing gagawin niyang mas masarap sa susunod. Aalis na sana si Tyron papunta sa kanyang silid nang bigla siyang ablutin mula sa likod ng isa sa mga tauhan ni Meaden, na humihingi ng pera dahil nabalitaan nilang malaki ang kinikita niya kamakailan. Hindi nakipagtalo si Tyron sa lalaki at sinampal ito, na ikinagulat niya at ng kanyang mga kaibigan. Sinubukan ng kaibigan ng lalaki na gumanti sa pamamagitan ng pagsuntok kay Tyron, ngunit madali niya itong naiwasan at sinuntok ito sa mukha. Sumugod ang unang lalaki kay Tyron na may dalang upuan, ngunit madali itong naharangan ni Tyron bago niya itong napatumba sa isang pitik sa ulo. Pagkatapos ay sinigawan ni Lena ang grupo, sinasabing huwag silang mag-away sa loob ng bahay tuluyan. Maya-maya, dumating si Meaden sa pintuan ni Tyron, yumuyuko para humingi ng paumanhin sa nangyari habang sinasabi kay Tyron na pinagalitan na niya ang dalawang may sala, at tiniyak sa kanya na hindi na mauulit pa yun. Binanggit ni Meaden na medyo kapos sila sa pera nitong mga nakaraan, at maaaring nainggit ang mga ito dahil sa malaking kinikita ni Tyron. Sinigawan ni Meaden ang dalawa, sinasabihan silang humingi ng tawad, at sumunod naman sila sa utos ng kanilang amo. Nagtanong si Tyron kay Meaden kung ganoon ba kahirap ang kanilang sitwasyon, at ipinagtapat niya na sa loob ng 3 araw, maaaring hindi na nila kayang bayaran ang upa sa kanilang silid. Sa sandaling yun, inabutan ni Tyron ng supot ng pera si Meaden, na ikinagulat ni Meaden, kaya tinanong niya si Tyron kung bakit niya ito binibigyan ng pera. Sinabi ni Tyron na ito ay kabayaran sa kabutihan na ipinakita niya noong sinabi niyang nag-aalala siya, kaya gusto niya itong isama. Natigilan si Meaden nang marinig niya ito, at tinanong niya si Tyron kung paano niya nalaman, ngunit hindi pinansin ni Tyron ang tanong. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Tyron si Meaden na walang libre, at hiniling niya sa kanya na magbigay ng kaunting impormasyon. May malaking ngiti sa kanyang mukha, tiniyak ni Meaden kay Tyron na sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman dahil impormasyon ang kanyang ikinagagaling. Kinabukasan, umalis si Tyron para manghuli, na iniisip niyang maaaring ito na ang huli niyang pangangaso sa lungsod dahil binigyan na siya ni Meaden ng impormasyon tungkol sa susunod na lungsod, kaya oras na para umalis siya. Lumalabas na nagbigay si Meaden ng talagang magandang impormasyon, at mukhang mabuting tao rin si Meaden. Kahit hindi siya kasing galing ni Kaon, mas dalisay at mabait siya. Bigla, nakaamoy si Tyron ng matapang na amoy, at sumugod siya agad doon, umaasa na hindi iyon ang iniisip niya. Dumating si Tyron sa lugar kung saan niya naamoy ang bango, na walang iba kundi dugo. Ang masaklap pa, nakita niya ang lalaking nakaaway niya kahapon na duguan ang katawan.
Tila hindi pa sapat, lumingon siya at nakita ang katawan ni Medan sa lupa, kaya't nagtaka siya kung ano ang nangyari. Maya-maya, isa sa mga tripulante, na hindi pa patay, ay nakapagsalita, sinasabi kay Tyran na isang halimaw na kuneho ang may gawa. Lumingon si Tyran at nakita ang salarin na nakatitig sa kanya, at bigla, sumugod ang kuneho sa kanya ng napakabilis. Muntik nang tamaan si Tyran ngunit nagawa niyang iwasan ang atake sa huling segundo. Biglang hinugot ni Tyran ang kanyang tirador at binato ang kuneho, ngunit laking gulat niya nang ilaga nito ng kuneho. Doon niya napagtanto na sanay na ang kuneho na magtanggol laban sa mga sandatang pamukol. Muling sumugod ang kuneho kay Tyran, ngunit sa pagkakataong ito, naglaho si Tyran, kaya litong-lito ang kuneho. Bago pa man malaman ng kuneho, lumitaw si Tyran sa likod nito at sinaksak ito sa leeg. Gayunpaman, gumanti pa rin ang kuneho na nagpatalsik kay Tyran paatras. Hindi nag-aksaya ng panahon ng kuneho bago muling habulin si Tyran, kaya napilitan si Tyran na maglaho ulit. Naiinis, nagsimula ang halimaw na gumawa ng gulo kung saan man niya iniisip na nagtatago si Tyran, pinutol ang mga puno sa kanyang daan na parang walang anuman. Matapos maubos ang kanyang lakas, bumigay ito ng malakas na hiyaw bago mamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Patay na ang halimaw, sinipsip ni Tyran ang mana nito at napansin niya na ang dami ng mana na kanyang sinisipsip ay iba. Sa katunayan, mas marami pa ito kaysa sa halimaw na leopardo na nakasagupa niya dati sa nayon. Noong mismong sandaling yun, ang huling lalaki sa grupo na nagsabi sa kanya tungkol sa kuneho ay nagulat nang malaman na si Tyran ay isang salamangkero. Kinumpirma ito ni Tyran at tinanong siya ng lalaki kung bakit niya itinatago ang kanyang pagkatao. Binaliwala ni Tyran ang tanong at tinanong niya ang lalaki kung mayroon silang mga kapamilya na mapapagbigyan ng kanilang mga gamit. Malungkot na sumagot ang lalaki na wala, at dinala nito si Tyran pabalik sa nakaraang gabi nung ikinukwento sa kanya ni Medan ang malapit na malaking lungsod na tinatawag na Orem. Tila ba, mayroong aklatan si Orem na naglalaman ng libu-libong aklat, ngunit hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino dahil tanging mga salamangkero lamang ang pinapayagan doon. Matapos ilibing ang mga tripulante, ibinunyag ni Tyran na ang kanyang desisyon na tumungo na sa wakas sa Orem at hiniling niya kay Medan ang isang ganap na pahinga habang siya ay papalayo. Pagdating niya sa Orem, lubos na naunawaan ni Tyran kung bakit tinawag si Mirai bilang isang maliit na lungsod. Dahil kaya literal na lamunin ni Orem si Mirai. Sa tarangkahan ng lungsod, nagulat pa siya na napakaraming tao ang nagtatangkang pumasok sa lungsod. Nag-iisip si Tyran kung sinusuri ba ng mga bantay ang mga kriminal, pero hindi siya gaanong nagulat dahil isa itong malaking lungsod. Nang papasok na sana siya, pinigilan siya ng isa sa mga bantay, sinasabing hindi siya maaaring pumasok dahil ngayon lang daw siya nakakita ng isang taong nakasuot ng damit na kasing dumi ng kay Tyran. Iminungkahi ng bantay na pumunta muna si Tyran sa lilim at magpagpag ng alikabok. Kalaunan, nakapasok si Tyran sa lungsod at nagtungo siya sa malaking aklatan, na labis na ikinamangha niya. Dahil sa laki nito, napagpasyahan ni Tyran na tiyak na itinayo ito gamit ang mahika. Sa pasukan, pinigilan siya ng mga gwardya na nagsasabing ang aklatan ay para lamang sa mga wizard. Sumagot si Tyran na isa siyang wizard, pero ikinagalit ito ng mga gwardya, na naniniwalang nagpapanggap siya. Inabot siya ng isa sa mga gwardya at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang kamay. Mukhang sinabi ni Shoran kay Tyran na nakikilala ng mga wizard ang isa't isa dahil sa pamamagitan ng pagdama ng mana ng isa pang tao, kaya nilang malaman kung mas malakas ang taong yun kaysa sa kanila. Halos maduraj yung lalaki sa sobrang lakas ni Tyran, kaya naman napaupo pa siya sa lupa, kaya tinanong siya ng kasamahan niya kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi ng lalaki sa kasamahan niya na okay lang siya. Pero sa loob-loob niya alam niyang hindi ordinaryong salamangkero si Tyran dahil kahit papaano maharlika o mas mataas pa siya. Agad na tumayo yung lalaki para ipakilala ang sarili bilang Kenya, isang kabalyero ng bahay Valtas. Tinanong ni Kenya kung sa anong bahay galing si Tyran at nagtanong si Tyran kung kailangan niyang sabihin yun bago pumasok. Sabi ni Kenya ay hindi pwede, at sinabi na para magamit niya ang aklatan, kailangan niya ng pahintulot mula sa pinuno ng Valtas. Ibinunyag ni Kenya na kokanteke niya ang sambahayan ng Valtas. Bago pa man mapagtanto ni Tyran, ang bagay na akala niya ay isang simpleng proseso ay humantong na sa kanya sa mansyon ng Valtas.
Dinala siya sa isang malaking pool kung saan inaalagaan siya ng mga katulong, nililinis ang kanyang katawan. Nang magsimula na siyang hindi comfortable, sinabi niya sa kanila na tumigil at tinanong kung pwede na siyang maghugas mag-isa. Sinabi naman ng mga katulong na mapaparusahan sila kung hindi nila maayos na mapaglingkuran ang isang iginagalang na panauhin. Para maiwasan na magkaproblema sila, sinabi ni Tyron na gawin nila ang gusto nila. Pagkatapos nilang mag-ayos at suot na ni Tyron ang magagandang damit na ibinigay sa kanya, maging ang mga katulong ay namangha sa kanyang ganda. Pinakiusapan nila siya na patawarin sila, pero tiniyak niya sa kanila na wala siyang dapat ipagpatawad. Gayunpaman, pinilit siya ng mga katulong na huwag silang kausapin sa casual na paraan at hindi makapaniwala si Tyron sa nangyayari. Kalaunan, nakilala ni Tyron ang bastos na dalaga ng bahay, isang babaeng kulay pulang buhok, si Azella. Tinanong ni Azella si Tyron kung saang angkan siya nagmula, at sumagot si Tyron na, dahil sa personal na dahilan, mahirap niyang sabihin. Nagulat si Azella dito, at sa kaibuturan niya, nag-iisip na siya ng isang nakakalokong biro, dahil itinatago ni Tyron kung sino siya. Biglang pinakawalan ni Azella ang kanyang mana habang sinasabi kay Tyron na gawin din yun. Sinunod ni Tyron, at habang naglalabas si Azella ng dilaw na aura mula sa kanyang katawan, nagpakawala si Tyron ng asul na aura. Napakalakas ng kanilang presensya kaya napilitang yumuko ang mga nasa silid. Pagkatapos ng pagyayabang, pinuri ni Azella si Tyron bago niya bahagyang sinabing pakasalan siya. Gaya ng dati, nanlamig ang ekspresyon ni Tyron sa gulat at pagkalito. Kahit ang mayordomo ni Azella ay napipilitang sabihan siya na tumigil sa pagsasabi ng mga bagay na hindi kailangan. Sinusubukan ni Azella na itama ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing biro lang yon, pero pagkatapos ay bumaling siya kay Tyron, sinasabihan siya na pag-isipan pa rin yon. Pagkaalis ni Azella, tinitingnan ni Tyron ang kanyang mga daliri para makita kung nanginginig ang mga ito. Napagtanto niya na ang mana ni Azella ay halos kasing lakas ng kanyang sarili. Ilang sandali pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng patriarka, kung saan niya nakilala ang pinuno ng bahay, si Rog Valtas. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, sinabi ni Rog na alam niya ang pangangailangan ni Tyron na gamitin ang aklatan, at ipinaalam niya rito na walang kahangahangang sinaunang mahika sa aklatan. Sa katunayan, sinabi niya rito na walang lihim na paraan para dagdagan ang kanyang mana, pero tiniyak ni Tyron na ayos lang siya dahil hindi naman yun ang gusto niya. Sinabi naman ni Rog kay Tyron na hindi niya siya pipigilan dahil gusto pa rin niya ito, at ibinunyag niya na walang anumang bagay sa loob ng aklatan na maituturing na kumpidensyal na impormasyon na may kinalaman sa kanilang angkan. Dahil hapon na, sinabi ni Rog kay Tyron na bumalik na lang kinabukasan, at tiniyak naman ni Tyron na hindi niya makakalimutan ang kabutihan nito. Kinabukasan, binati ng mga gwardya si Tyron nang may paggalang matapos kumpirmahin ang kanyang library pass. Pumasok si Tyron sa silid-aklatan, at lubos siyang namangha sa laki at ganda nito. Naglilibot pa siya nang biglang sumulpot si Eloli sa tabi niya, binabati siya sa pagdating sa silid-aklatan at nagpakilala na siya ang librarian. Sinabi niya kay Tyron na ipapaliwanag niya ngayon ang mga patakaran ng silid-aklatan. Sa kaibuturan niya, nabigla si Tyron dahil hindi niya inaasahang isang batang musmos ang magiging librarian. Sinabi niya rito na ang unang patakaran ay hindi siya pwedeng sum-iron ng kahit ano dahil kung gagawin niya yon, kailangan niya itong bayaran. Pangalawa, hindi siya pwedeng maglabas ng kahit anong libro mula sa library. Idinagdag pa niya na babantayan niya ito habang ginagamit niya ang library, pero hiniling ni Tyron na bigyan siya ng kaunting distansya habang nagbabasa siya para hindi siya mailang. Dahil ang batang lalaki ay isang librarian, tinanong siya ni Tyron kung nagbabasa rin siya ng mga aklat sa aklatan, at kinumpirma naman ito ng bata. Sinasabi kay Tyron na matutulungan niya siyang hanapin ang anumang interes niya. Tinanong ng librarian si Tyron kung gusto niya ng romansa o kasaysayan, pero sinabi lang ni Tyron sa kanya na ang gusto niya ay matutunan ng simpleng sentido komun tungkol sa mundo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, binigyan ng librarian si Tyron ng maraming aklat. Sinasabi sa kanya na ang mga aklat ay daang taon na ang tanda, at sa tingin niya ay hindi talaga babagay sa gusto niya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isa pang set ng mga aklat, sinasabing dapat makatulong ang mga yun sa kanya. Nagpasalamat si Tyron sa kanyang tulong, at namamangha siya kung gaano kaganda ang mga aklat. Binuksan ni Tyron ang isang pahina,
at para bang tinanggap siya sa paraiso dahil sa kung gaano ito kahanga-hanga sa pandinig. Agad na nahumaling si Tyron sa pagbabasa, at inuulit niya ang parehong gawain araw-araw. Dahil dito, nauunawaan ni Tyron ang heograpiya ng mundo, ang iba't ibang lahi sa mundo, at ang kagandahang asal ng mga salamangkero. Sa katunayan, natutunan niya kung paano ginawa at pinoproseso ang iba't ibang bagay. Sa bawat kaalamang kanyang nakukuha, ang kanyang mundo, na dating di kilalang lugar, ay lalong lumino at naging mas matingkad sa kanya. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan ni Rugg si Tyron sa kanyang opisina dahil nabalitaan niyang mahusay na ginagamit ni Tyron ang aklatan. Sinabi ni Rugg kay Tyron na, bukod sa pagtrato niya rito bilang isang maharlika, isa rin itong gawa ng kabutihan ang pagpapahintulot sa kanya na gamitin ang aklatan. Sinabi ng lalaki kay Tyron na nais niyang tumanggap ng kabayaran para sa kabutihang loob na ito, at sinabi ni Tyron sa lalaki na ihayag kung ano ang kailangan niya. Sabi ni Rugg, may lumabas na halimaw sa hilaga ng lungsod, at inaatake nito ang mga naglalakbay. Tanong ni Tyron kung gusto niya itong hulihin, at sinabi ni Rugg na 4 na kabalyero na ang pumunta para hulihin ito, pero hindi na sila bumalik. Gusto niya ngayon na isang taong maharlika ang tumulong, pero 2 tao lang ang kayang ipadala ng angka ni Valta sa ngayon. Hindi naman lubusang dismayado si Tyron dito, dahil ang pagprotekta sa mga tao ang ginagawa ng mga salamangkero, pero parang may kakaiba siyang nararamdaman. Sabi pa ni Rugg, sarado ang daan sa hilaga, at ito ay mahalagang ruta ng kalakalan para sa lungsod, at 10 araw na itong ganito. Nang marinig ito ni Tyron, napagtanto niya na nangyayari na ang problema bago pa man siya dumating sa lungsod, kaya naman madali siyang pinayagan na gamitin ang aklatan. Di nagtagal, naghahanda ng umalis sa kastilyo ang grupo na pupunta sa Pangangaso, at kasama si Azela. Nagreklamo si Azela tungkol sa sobrang pag-aalala ng kanyang ama kaya isinama pa si Tyron. Kasama rin sa grupo ang isa sa mga miyembro ng pamilya, si Marvin Valtas. Habang nagpapatuloy sila sa gubat, tinanong ni Marvin si Tyron kung interesado ba siya kay Azela, pero sabi ni Tyron hindi, at sumagot si Marvin na malaking ginhawa ito. Maya-maya, nakita nila ang isang sirang karwahe, na gawa ng halimaw na sinusundan nila. Tumingin-tingin ang mga sundalo para imbestigahan ang lugar, pero si Tyron ang unang nakaramdam kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa grupo na ang halimaw na hinahanap nila ay isang unggoy, at gustong malaman ni Azela kung paano niya nalaman ito. Itinuro ni Tyron ang bakas ng kamay sa malayo, at sinabi niya na malamang inatake ng unggoy ang mga nasa karwahe bago ito bumalik sa kagubatan. Sinabi ni Tyron sa kanila na malamang makikita nila ang unggoy kung susundan nila ang bakas nito. Sinabi ni Azela na wala siyang ganitong klaseng mahika, at wala rin si Marvin. Sumingit si Tyron, at sinabing susubukan niyang silipin. Nagulat si Azela nang malaman niya kung kaninong angkan si Tyron, at pinulot ni Tyron ang isang tela mula sa mga nawasak para hanapin ang unggoy. Nararamdaman ni Tyron kung saan nagmumula ang mana, at itinuturo niya ang direksyon na kailangan nilang puntahan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating sila sa isang batis kung saan nagtatapos ang bakas. Sinasabi niya sa kanila na marahil ay inianod ng tubig ang halimaw, at nagulat si Azela nang marinig na kayang gawin yon ng isang simpleng hayop para maiwasang matunton. Sinusubukan silang pakalmeyan ni Tyron, sinasabi sa kanila na maaaring inianod lang ito ng tubig dahil gusto nito. Bigla, muling naamoy ni Tyron ang amoy, at sumigaw siya. Sinasabi sa kanila na nasa likod nila ang halimaw. Gaya nga ng sinabi niya, sumulpot ang halimaw sa likuran nila, at nakakatakot ito, at para bang hindi pa sapat ang lahat, ang unggoy ay bumabato sa kanila. Mabilis itong gumalaw, tumatama sa mga kawal, ngunit naiwasan ni Tyron ang atake. Nakapagtataka, napansin niya na ginamit ni Azela at Marvin ang 2 kawal bilang pananggalang sa halip na subukang umiwas. Labis na nadismaya si Tyron, at napagtanto niya na tama nga ang kanyang ina. Lumingon ang halimaw para subukang tumakas, ngunit inutusan ni Azela ang mga kawal na habulin ito. Nang malapit na nilang mawala ang unggoy, isang batong mabilis na dumaan sa ulo ni Azela, sumire sa porma sayon ng mga kabalyero bago tumagos sa katawan ng halimaw, at ibinagsak ito sa lupa. Nagulat na lumingon sina Azela at Marvin, at nakita nilang si Tyron pala ang bumato sa unggoy gamit ang kanyang tirador. Dahil hindi na makagalaw ang halimaw, pinakawalan ni Azela ang kanyang mahika ng bowl ang apoy dito,
sinusunog ito sa sobrang init na halos damang-dama sa kapaligiran. Si Tyran naman, ay humanga na sa wakas ay napasa kamay na niya ang angka ni Valtiz, na mga mahilig sa apoy. Pagkatapos niyang ay ihaw ang unggoy, inamin ni Azela na nakaramdam siya ng takot nang papalapit ang bato sa kanila. Habang abala sina Azela at Marvin sa pagbibiruan, ang mga sugatang kabalyero ay humihingi ng tulong. Pinagalitan sila ni Azela, sinabihan silang tumigil sa pagreklamo. May isa pang ang lalaki na halos naputol ang braso, kaya kinailangan ng grupo na magbigay ng pangunang lunas sa mga sugatang kabalyero. Si Tyran naman, ay nagpapasalamat na walang nasawi, at kahit na sorpresang atake yon. Naniniwala siya na sana ay naiwasan nila ang malalang pinsala. Halos sigurado siya na mas malakas sina Marvin at Azela kaysa sa mga knight, pero nagpatuloy pa rin sila sa paggamit ng mga taong mas mahina sa kanila bilang panangga. Napansin ni Marvin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Tyran at tinanong niya kung anong problema, pero sinabi ni Tyran na wala. Sinabi naman ni Azela kay Tyran na malugod siyang inaanyayahang sumipsip ng mana kasama nila. Pumayag si Tyran dito at pinalibutan ng 3 ang unggoy para simulan ang pagsipsip ng mana. Tila nabasa ni Tyran sa isang libro na kahit maraming tao ang sumipsip ng mana ng sabay-sabay, hindi nababawasan ang antas ng pagpapalakas. Hindi pa nagtagal pagkatapos nito, huminto sina Marvin at Azela dahil hindi na nila kaya, pero laking gulat nila nang makita nilang patuloy pa rin si Tyran sa paghigop ng mana. Naunawaan na rin ni Azela kung bakit sinabi ng kanyang ama na sumama siya sa kanila dahil ang kanyang antas ng kahusayan sa mahika at dami ng mana ay halos kapantay na niya. Ang nakakagulat pa, si Tyran ay isang maharlika na hindi pa man lang umaabot sa kanyang sukdulang paglaki. Maya-maya, bumalik ang grupo sa kastilyo, at pinuri ni Marvin si Tyran, sinasabi sa kanya na dahil sa kanya kaya nila natalo ang halimaw. Gayunpaman, sinisikap ni Tyran na manatiling mapagkumbaba, sinasabing wala iyon. Sa katunayan, pinagsisisihan niya na hindi niya napansin agad, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang halimaw na unang umatake. Dagdag pa rito, hindi akala ni Tyran na may kakayahan ding maghanap ang halimaw. Nagulat sila nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Tyran sa kanila na iba-ibang kakayahan ang nagigising depende sa panlabas na katangian ng halimaw. Ipinapalam niya sa kanila na ang unggoy na napatay nila ay may malalaking kamay at malalaking mata, pero hindi ito mukhang katulad ng orihinal nitong anyo. Naniniwala si Tyran na malamang na nagising sa unggoy ang kakayahang magtapo ng mga bagay ng may malakas na puwersa at ang kakayahang makakita ng malayo o makakita sa loob ng gubat. Namamangha si Marvin sa galing ni Tyran sa mga ganitong bagay, at binanggit ni Tyran na nagtingin siya sa isang ensiklopedya ng halimaw sa aklatan. Nagulat si Marvin dito dahil walang pumupunta sa aklatan, dahil itinuturing itong makaluma. Inamin ni Azela na pumasok siya minsan noong matagal na dahil sa kuryosidad, ngunit puno ito ng mahihirap na libro, kaya umalis siya nang hindi man lang nababasa ang kalahati ng isang aklat. Sinabi ni Tyran sa dalawa na sa susunod na pagkakataon, tanungin nila ang librarian kung mayroong madaling libro. Nagtaka si Azela nang banggitin ni Tyran ang librarian dahil wala siyang alam na librarian. Maya-maya, pumunta si Tyran sa library, at masayang binati siya ng librarian. Nakatayo sa harap ng librarian, napagtanto ni Tyran na nagkamali siya dahil hindi naman mukhang librarian ang lalaki. Biglang tinanong ni Tyran ang librarian kung paano niya nalaman ang pangalan niya, at ikinagulat niya ito. Napagtanto niyang nahuli na siya, ibinunyag niya na natutunan niya ito mula sa pahintulot ni Tyran. Binanggit niya na hanggat naroroon yun sa paligid ng aklatan, nakikita niya ang lahat sa loob ng gusali. Tinanong siya ni Tyran kung paano niya ito tatawagin, at sumagot siya na wala siyang pangalan, kaya tawagin na lamang siya nito sa anumang gusto niya. Dahil wala siyang tiyak na pangalan, nagpasya siyang tawagin na lang siyang librarian, at lalo pang pinagulo ng librarian ang sitwasyon sa kanyang pananalita. Tinanong siya ni Tyran kung siya ay mula sa lumang imperyo, at sumagot siya na hindi naman daw siya tao noong una. Binanggit niya na isa siyang espiritu, ipinapahayag na siya at ang aklatan ay isa. Binanggit niya na ang kanyang kasalukuyang anyo ay paraan lamang ng pakikipag-usap, na siyang gusto ng gumagamit. Nakikipagtalo si Tyran sa kanya na walang kinalaman ang kanyang kasalukuyang anyo sa kanyang gusto. Ayaw tanggapin ito ng librarian, sinasabi niyang refleksyon siya ng gusto makita ni Tyran.
Kinumpirma ito ni Tyron sa pamamagitan ng paghawak sa librarian, at napagtanto niyang dumadaan lang ang kanyang kamay ng sobrang dali. Ipinahayag ng librarian na nakakainis na hindi siya maaaring gumamit ng pisikal na asterisk pamamaraan asterisk sa mga gumagamit ng silid-aklatan dahil kung kaya niya, asterisk pagsasabihan asterisk niya ang lahat ng naglabas ng mga libro mula sa silid-aklatan. Madaling nalaman ni Tyron na walang nakakaalam na siya ay buhay, at sumagot siya na hanggang sa sandaling iyon, wala pang may kakayahang makakita sa kanya. Binanggit niya na nilikha siya ng kanyang lumikha sa paraan na tanging ang mga nakakataas ang antas ang makakakita sa kanya. Ibig sabihin nito, si Tyron lang ang nakakakita sa kanya. Tinanong siya ni Tyron kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at binanggit niya na ang tinutukoy niya ay ang angkan o pinagmulan. Hinimok siya ni Tyron na ikwento sa kanya ang tungkol sa angkan, at kinantsawan siya ng librarian, sinasabihan siyang tanungin ang kanyang mga magulang. Napilitan si Tyron na sabihin sa lalaki na ulila siya, at nagpa siya itong alamin para sa kanya. Gayunpaman, kailangan niya ang kanyang pahintulot upang suriin ang kanyang katawan, at kinakabahang pumayag si Tyron dito. Ipinasok ng librarian ang kanyang kamay sa kanyang katawan, at isiniwalat niya ang mga bagay na alam na ni Tyron tungkol sa mga angkan ng Pursuer at Hunter, na mga katangian ng House Zahar. Bigla, isiniwalat niya na may isa pa, at ito ay halo-halo. Ibinunyag niya na si Tyron ay resulta ng dalawang tao na may magkaibang angkan. Tinanong siya ni Tyron kung ano ang isa pa, at inamin niyang hindi niya alam dahil nakakandado pa ito. Tila hindi naman ganoon karaniwan ang saradong angkan sa mga kombinasyon ng angkan, sinasabi kay Tyron na kusa itong babukas habang lumalakas siya. Kinumpirma ni Tyron sa wakas ang kanyang hinihinala, na ang kanyang ina ay masyadong edukado para maging karaniwang tao lamang, at may malaking posibilidad na siya ay inapo ng isang maharlika. Nagpasalamat si Tyron sa librarian para sa kanyang tulong, sinasabi na siya ay nagpapasalamat, ngunit iminungkahi ng librarian na manatili pa siya ng isang buwan kung talagang nagpapasalamat siya. Pagkatapos nito, patuloy na ginamit ni Tyron ang aklatan, ngunit palaging nasa tabi niya ang librarian. Nagtanong si Tyron tungkol sa mga libro, at ipinaliwanag ng librarian ang gusto niyang malaman. Sa katunayan, may alam siya tungkol sa kaalaman na nawala na sa loob ng libu-libong taon. Sa isang punto, sinimulan niyang turuan si Tyron tungkol sa mga batas ng kalikasan, na lubhang nagpamangha sa kanya. Natutunan din ni Tyron kung paano nagmumula ang bawat sakit sa maliliit na organismo at kung paano ang pagkabulok ng mga bagay na may buhay ay sanhi ng pagkain ng mga mikrobyo. Sa totoo lang, nakuha rin niya ang mga pangunahing prinsipyo. Mga bagay tulad ng pagbaluktot ng liwanag, ang paggawa ng init sa pamamagitan ng pagkikiskisan, at ang proseso kung paano nasusugatan ang mga buhay na bagay at kung paano sila gumagaling. Pagkatapos, nagsagawa siya ng eksperimento sa pagkabulok, at namangha siya nang magawa niya ito. Dahil sa lahat ng kanyang natutunan hanggang ngayon, nagawa niyang mapahusay ang kanyang kasanayan bilang isang salamangkero. Sinabi niya sa librarian na marahil may ilang malalaking angkan ang nagtatago ng kaalaman dahil kung alam ito ng bawat salamangkero, mawawala ang kanilang bentahe. Sa wakas, naintindihan ng librarian kung bakit patuloy na bumababa ang antas ng kaalaman ng mga tao sa paglipas ng panahon. Bago pa niya malaman, isang buwan na ang nakalipas, at sinabi ni Tyron sa librarian na oras na para umalis siya. Nagulat ang librarian dito, at binanggit ni Tyron na binibigyan na siya ni Rug ng mga pahiwatig para umalis. Labis na nalungkot ang librarian dito, at lumundag siya papalapit kay Tyron, nagmamakaawang isama siya, ngunit basta na lang siyang tumagos sa katawan ni Tyron. Tinanong ni Tyron ang librarian kung maaari na siyang umalis sa library, ngunit sinabi niyang hindi. Gayunpaman, tiniyak niya kay Tyron na aalagaan niya ito kung mananatili siya, ngunit tinanggihan ni Tyron ang alok. Pagkaalis ni Tyron, tiniyak niya sa librarian na bibisita siya paminsan-minsan, sinasabi na napakarami pang libro na hindi pa niya nababasa. Pagkatapos nito, inimpake ni Tyron ang kanyang mga gamit, at umalis siya sa lungsod. Kumuha siya ng mapa mula sa library, at mula sa mapang ito nalaman niya na ang base ng House Zahar, ang Enlil Desert, ay nasa silangan ng Orem. Napagdesisyonan ni Tyron na oras na para pumunta sa Zahar para maghanap ng mga palatandaan tungkol sa kanyang mga magulang. Nang gabing yun, nagkampo si Tyron sa kakahuyan dahil hindi niya gustong magmadali dahil kung gusto nilang maglaho ang mga palatandaan,
matagal na sana itong nangyari. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay, nilalabanan din niya ang mga halimaw sa daan. Kinabukasan, nakita niya ang isang kabayo na pinuprotektahan ang kanyang walang malay na amo mula sa dalawang dark elf. Naiinis ang dalawa dahil natutulak sila ng isang kabayo. Para mapaalis ang kabayo, ginamit ng mga elf ang kanilang kapangyarihan ng necromancia para buhayin ang mga patay na halimaw sa lugar. Nanatiling nakatago si Tyron habang pinapanood ang ginagawa ng mga elf. Nag-aalinlangan si Tyron kung tutulungan niya ang lalaki o hindi dahil hindi niya alam kung ang walang malay na lalaki nga ba ang sumalakay sa mga dark elf. Nagpasya ang mga duwende na kainin ng iba pang mga tao na kanilang napatay habang naghahanap sila ng paraan upang alisin ang kabayo sa sitwasyon. Ang katotohanang sila ay kumakain ng kapwa-tao ay agad na ikinainis ni Tyron, at isinaaktibo niya ang kanyang stealth mode, pagtatago. Tinitiyak na ginagamit niya ng maayos ang pagtatago, binato niya ang isa sa mga duwende, na nagdulot ng agarang pagkamatay nito. Ang kasamahan nito ay nataranta nang makita niya ang kanyang kaibigan na mawalan ng ulo sa kanyang tabi. Mabilis niyang tinipon ng mga halimaw na kanyang pinalaki. Muling sumalakay si Tyron sa duwende, ngunit pinutektahan siya ng halimaw na toro sa harap niya gamit ang malakas nitong ulo. Ang toro ay sumugod papunta sa direksyon kung saan sumasalakay si Tyron, nagpabagsak ng mga puno ng walang pakundangan, pero hindi niya maabutan si Tyron. Kinakabahan ang duwende dahil alam niya ang kaya gawin ng isang gumagamit ng pagnanakaw galaw, pero ginagamit niya ang isa sa mga halimaw para alamin kung saan nagtatago si Tyron. Napilitan si Tyron na lumabas sa kanyang pagnanakaw galaw, at inutusan ng duwende ang mga halimaw na habulin siya. Gumawa si Tyron ng atake ng apoy at napatumba niya ang isa sa mga halimaw, pero bago pa man siya makapaghanda, sumugod na sa kanya ang toro. Muntik nang matamaan si Tyron pero nagawa niyang tumalon papalayo. Kinakabahan si Tyron nang mapagtanto niya na mabilis ang mga halimaw. Nagpapasalamat siya sa kanyang mga bituin na naunahan niya ang isa sa mga duwende. Bigla, kinagat siya ng isa sa mga halimaw mula sa likod. Ikinulong ng halimaw ang kanyang panga sa kanyang sakong at habang inaalis ni Tyron ang halimaw, tinamaan siya ng toro, na nagpadala sa kanya sa isang puno. Sumalpok si Tyron sa puno ng malakas, dahilan para sumigaw siya sa sakit. Umubos siya ng dugo bago bumagsak sa kanyang mga tuhod sa sobrang sakit, at sinabi ng duwende kay Tyron na pahihirapan niya ito bago patayin. Bigla, sinipa ng kabayo ang duwende sa mukha, na nagpabagsak dito sa lupa. Nagmamakaawa ng tulong ang duwende, at agad na dinumog ng mga halimaw ang kabayo. Talagang binaliwala nila si Tyron, at nagkamali sila, dahil nakapagpakawala si Tyron ng malakas na atake na tumama sa ulo ng duwende. Nang patay na ang mga duwende, namatay din ang mga hayop, at napaluhod si Tyron sa sobrang pagod. Lumapit ang kabayo sa kanya para tingnan siya, at nagpasalamat si Tyron sa kabayo sa tulong nito. Nang gabing yun, nagising ang may-ari ng kabayo at nagulat siyang makita ang isang estranghero sa harap niya. Casual siyang binati ni Tyron, at tinanong siya ng lalaki kung sino siya. Sinabi ni Tyron sa lalaki na nakita niya itong inaatake ng mga duwende ng kadiliman, kaya kinailangan niya itong iligtas. Lumapit ang kabayo sa lalaki, at hinimas niya ito, habang ibinubunyag na tili ang pangalan nito. Sinabi ni Tyron sa lalaki na mabuting kabayo ang kanyang kabayo dahil naiintindihan nito na kailangan nitong protektahan ang kanyang amo. Nagpasalamat ang lalaki kay Tyron sa pagliligtas sa kanya, at nagpakilalang siya si Aziz ng Habsburg. Nagpakilala rin si Tyron bago nagtanong kung may partikular na dahilan kung bakit nagkaroon siya ng alitan sa mga duwende ng kadiliman. Binanggit ni Aziz na siya ay nasa isang paglalakbay lamang kasama ang kanyang mga tauhan nang sila ay atakihin ng mga duwende ng walang dahilan. Sabi ni Aziz na lagi niyang naririnig na ang ibang lahi ay mga ganid, ngunit hindi niya inasahan na ganito kalala. Tumigil si Aziz upang umiyak bago humingi ng paumanhin kay Tyron sa pagpapakita ng emosyon. Ibinunyag niya na nawalan siya ng ilang taong mahalaga sa kanya, at tinanong siya ni Tyron kung sila ba ay kanyang pamilya. Ibinunyag ni Aziz na sila ay mga kabalyero at lingkod na sumama sa kanya sa paglalakbay. Lumalabas na sila ang nagpalaki sa kanya simula pagkabata, kaya sila ay kanyang pamilya sa isang paraan. Agad-agad na napagpasyahan ni Tyron na mabuting tao si Aziz, at tinanong niya si Aziz kung alam niya kung ilang dark elf ang sumalakay sa kanya dahil nakapatay siya ng dalawa sa kanila.
Sinabi ni Aziz kay Tyron na napatay na niya silang lahat. Gayunpaman, para masigurado na hindi sila sinusundan, ginamit ni Tyron ang kanyang kakayahan para maghanap sa paligid upang matiyak na wala ng mga elf sa lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Aziz si Tyron kung mayroon siyang mahalagang gagawin sa sandaling iyon, at ibinunyag ni Tyron na siya mismo ay nasa kalagitnaan ng isang paglalakbay. Nagulat si Aziz na naglalakbay si Tyron kahit na malakas ito, kaya tinanong niya kung si Tyron ba ay anak ng isang malaking pamilya. Gusto rin niyang malaman kung bakit nag-iisa si Tyron, at sumagot si Tyron na mahirap ipaliwanag habang inilalantad na hindi siya ganoon kalakas. Ipinaliwanag niya na nagawa lamang niyang manalo sa pamamagitan ng pag-ambos sa isa sa mga elf habang tumutulong si Tilly para labanan ang isa pa. Sa huli, inilabas ng dalawa ang kanilang aura para makita ang antas ng kanilang lakas. Pagkatapos nito, nagulat si Tyron na makita ang dami ng mana na mayroon si Aziz sa kanyang mana tank. Napagtanto niya na malamang mas maraming mana si Aziz kaysa sa kanya kung hindi niya sinipsip ang mana ng mga Dark Elf. Ipinapalagay ni Aziz na si Tyron ay isinilang na maharlika at mula sa isang makapangyarihang angkan. Dagdag pa, kumbinsido siya na hindi pa naabot ni Tyron ang kanyang sukdulang paglago, at ito ay nagtataka sa kanya kung bakit naglalakad si Tyron ng mag-isa. Dahil walang tiyak na patutunguhan si Tyron, iminumungkahi ni Aziz na sumama siya sa kanya sa bahay ni Berg. Tinitiyak niya kay Tyron na babayaran niya ito sa pagliligtas ng kanyang buhay at sa paghatid sa kanya ng ligtas pabalik sa kanyang bahay. Tinanong ni Tyron kung paano siya babayaran, at dito na ibinunyag ni Aziz na ang kanyang pamilya ay isang pamilya ng mga manggagaway, mga tauhan ng Arabian, ang dakilang bahay sa Hilaga. Lumalabas na sila ay isang angkan na gumagawa ng mga kagamitang may mahika sa loob ng maraming henerasyon, at tiniyak niya kay Tyron na gagawa siya ng pinakamagandang kagamitang may mahika para sa kanya. Ito ang Shareflix Webtoon Recap. Tingnan niyo ang homepage ko at makikita niyo ang iba pang mga recap. Minamadali ko na isulat at i-edit ang susunod na recap, kaya malaya kayong mag-iwan ng komento at ibahagi ang mga opinyon niyo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel namin.